Kambal, naaamoy mo ba yung naaamoy ko? Parang may usok. Bumangon ka rin sa kama mo. Baka may nasusunog na sa kusina. Si Kuya Ray pa naman ang naroon. Lagot, alam niyo namang hindi marunong magluto yun eh. Kayo talagang magkaibigan kung ano-ano ang iniisip niyo para namang susunugin ni Kuya Ray ang bahay. Susunugin talaga. Naalala niyo yung oras na nagluto siya nung kaarawan ko nun? Sinunog ang kusina ng tinutuluyan ko. Seryoso ako, Fatima. Mukhang may nasusunog sa labas. Tara na, nararamdaman ko may nangyayari sa labas at... Ayan ka na naman sa nararamdaman mo eh. Tara na tuloy para makampante na kayong dalawa ni Angel. Tingnan mo naman, wala namang usok dito sa labas ng kwarto ko ah. Tara sa kusina. Wala rin namang... Kuya Ray? Hala, yung kala nasusunog. Ano bang pinaggagawa mo sa buhay, Kuya Ray? Sunog! Kuya Ray, umalis ka na dyan sa kalan! Ang laki ng apoy! Anong gagawin natin? Sabi ko na nga ba eh! Teka, kukuha ko ng tubig sa banyo. Walang tubig ngayon. Alam mo namang nawawalan tayo ng tubig dito kapag gabi na. Anong gagawin natin? Hindi ko naman nakalain na lalaki yung apoy nung nilagyan ko pa ng damit para pigilan yung maliit na apoy kanina. Wala kasing tubig eh. Wala akong mapagpipilian. Baliw ka ba? Alam mo naman na lalong lalala ang apoy kapag nilagyan ng damit lalo na't hindi basa. Dapat mag-isip ka, kuya. Faith, Angel, tara na! Kumakalat na ang apoy. Kailangan na nating makaalis dito. Yung mga gamit ko sa kwarto ko, kailangan kong kunin lahat yon. Umalis na kayo. Susunod ako. Kuya, teka. Tulungan na kita, Kuya Ray, para mabilis nating makuha ang iba mong gamit. Huwag ka nang sumunod kay kuya. Kaya niya ang sarili. Pero kailangan niya ng tulong. Alam mo naman na maraming mahalagang koleksyon ng kuya mo. Baka umiyak yan kapag nasunog ang mga yon. Sasama rin ako. Faith, mauna ka na sa labas. Tumawag ka ng bumbero. Hayaan mo na silang dalawa, Angel, Kambal. Tayo nang tumawag sa bumbero. Hindi pwede. Lumalakas na ang apoy. Malapit ang kwarto ni Kuya sa kusina. Paano kung mamatay sila? Kaya ni Kuya ang sarili niya. Tara na, umalis na tayo rito. Hindi, mauna ka na. Pupuntahan ko si Kuya. Fatima, Kambal, tabi! May nakita akong kusino doon. Sino kang demonyo ka? Magpakita ka! Huwag kang tumakbo! Sino yun? Bakit ganun ang itsura niya? Mabalahibo at namumula ang mga ngipin na animoy uminom ng dugo. Kulubot pa ang balat at... Nakakatakot ang itsura. Faith! Fatima, si Faith! Angel, sundan mo na si Kuya. Pakiusap. Mag-ingat kayo. Faith, saan ka pupunta? Faith! Huwag kang tumakbo! Faith! Hindi ka nang mahulugan ng gamit, oh! Sino bang hinahabol mo? Demonyo! Ay, hindi! Aswang ang may gawa nito. Nakita ko siya kanina. Susugod siya sa likuran mo kung hindi ka gumilid. Faith, nasusunog na ang bahay natin tapos sasabihin mo pa yan. Si Kuya Ray ang may kasalanan kaya nasusunog ang bahay natin. Ano nangyayari sa'yo? Akin ang braso mo. Malapit na tayo sa labas. Hindi ako makahinga. Pumapasok ang usok sa ilong ko. Hinga, Kambal. Hinga. Nasa labas na tayo. May mga bumbero na rin na pumapasok sa bahay. Fatima! Si Kuya Ray at ang mga kaibigan mo, Faith. Nasa loob pa sila. Papasok ako. Dito ka lang. Lagot sa akin ang aswang na yan. Ano ba sinasabi mo? Walang aswang. Huwag ka na magmarunong. Nandiyan na sila. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka? Nasaan ang mga gamit mo? Si Angel. Angel, Diyos ko. Bakit sugatan ka? Nahulugan kami ng gamit ni Kuya Ray. Hindi naman galing sa sunog at sugat niyo ah. Sabihin niyo sa akin, Kuya Ray, nakita mo ba ang aswang? Inatake ka ba niya? Faith, pwede ba? Nasa seryosong sitwasyon tayo ngayon. Tigilan mo yung kakaaswang mo. Sobrang lakas ng sunog. Hindi ko sinasadya, Fatima. Patawarin mo ko. Ikaw din, Angel, nadamay ka pa. Huwag mo na yung alalahanin pa. Ang mahalaga, ligtas tayong magkakapatid. Sa bagong bahay na tayo ngayon titira. Mabuti na lang at karamihan sa mga gamit natin nalipat na ron. Magpagamot muna kayong dalawa. Ayan na pala ang medical team. Magpagamot na kayo. Tingnan nyo ang mga sugat nyo. Mukhang nasugatan pa kayo sa pako sa bahay ha. Oo, nahulog na kasi ang mga gamit dala ng sunog. Mahapdi nga eh. Sayang nga at hindi namin nagawa makuha ang mga gamit ni Kuya Ray. Kuya, bakit tahimik ka? Ang lalim ng iniisip mo. Wala man lang epekto sa iyong alkohol na pinapahid sa sugat mo? Wala naman. Naisip ko lang yung mga koleksyon ko sa kwarto ko. Pero ang mahalaga, nakaligtas tayo.
Kambal, bukas na bukas din, kukuha ako ng pare para pabendisyonan ng bagong bahay para hindi yun mapasok ng mga aswang katulad ng nakita ko kanina. Faith, pinagtitinginan ka na ng mga tao. Mas inaalala mo pa kasi ang aswang na yan kesa sa atin. Walang aswang, Faith. Isang tabi mo naman minsan ang paniniwala mo sa mga yan. Gusto ko lang makasiguro. Malinaw yung nakita ko na may babalahibong nilalang na gusto kang itulak sa apoy at saksakin sa likod. May piring din siya sa mata at nakangisi. Matutulis sa mga kuko na sigurado akong kapag dumikit siya sa'yo, mamamatay ka kaagad. Hindi ba, Angel? Nakita mo rin yun? Tama, nakita ko nga, Fatima. Siguro mas makakabuti kung bibendisyonan ng bahay para naman magkaroon ng ginhawa sa utak ni Fatima. May kilala ako, pero buhay ako. Ibig sabihin walang aswang. Kaya pakiusap, mas alalahanin niyo ang kaligtasan natin kesa sa mga aswang na yan. Ano bang masama sa pagpapabendisyon? Huwag na kayo magsagutan pa. Fatima, alalayan mo na ako papunta sa bahay. Yung mga bumbero nang bahala sa bahay ng mga magulang natin. Ano bang tinitingin-tingin nyo? Tara na! Halika na, Faith. Ikaw na ang umalalay kay Angel. Dahan-dahan lang, kuya. May mga tricycle na rin sa paligid na pwede natin masakyan. Dito na tayo sumakay sa tricycle na to. Angel, dahan-dahan lang ha. Pasensya na kung nadamay ka pa sa sunog. Minsan ka na nga lang magbakasyon dito galing Maynila. Komportable ka na ba riyan? Tabi na kayo ni Kuya Ray. Doon na lang kami ni Fatima sa likod ng driver. Ayos na ba kayo dyan? Sa bahay na muna tayo titira. Ikaw din, Angel. Doon ka na muna hanggat hindi gumagaling ang sugat mo. Mabuti na lang talaga at ang iba nating gamit na lipat na ron. Yung sinasabi ko kanina, Fatima. Huwag na nating pag-usapan yan, Faith. Nang makarating kami sa bagong bahay, ay hindi pa rin kami nagpapansinan ni Faith. Napapansin kong patingin-tingin siya sa paligid. Tiningnan ko ang paligid ng bahay. Madilim dahil walang kahit anong ilaw sa kalsada. Madilim din ang bahay dahil wala pang kuryente ang bahay na yon ng oras na yon. Pumasok kaming 3 sa bahay at sakto namang nahagilap ko ang kandila at posporo. Inilawan ko ang kandila at tiningnan si Kuya Ray na nakaupo na sa mahabang upuan habang nasa tabi niya naman si Faith na tinitingnan ang bawat sugat ni Kuya Ray. Aminin niyo na nga sa akin, sa sunog ba talaga to galing? Angel, hindi mo ba ulit nakita yung aswang? Hindi ba kayo inatake? Dahil to sa sunog, Faith. Saka ayoko na nga makita ang aswang na yun eh. Bakit ba hindi ka naniniwala sa kanya? Tingnan mo naman, kalmot ang sugat mo. Sobrang lalim pa. Imposible namang kalmutin ka ng sunog, diba? Ito naman kay Angel, medyo kapani-paniwala na galing sa sunog pero may kalmot din. Aksidente kong nakalmot ang sarili ko nung kumukuha ako ng gamit. Sa pako nga. Hindi ko na malaya na may pako nung kumukuha ako ng gamit. Aksidenteng nakalmot mo lang? Huwag niyo nga akong lokohin. Ang aswang ang may gawa niyan, ano? Faith, walang aswang sa bahay. Ang tagal-tagal na nating nakatira doon. Tapos ngayon ka lang makakakita ng aswang. Hindi ko nga alam kung bakit ka naniniwala sa mga katulad nila. Mga nilalang ng dilim. Alam mo naman palang naniniwala ako sa kanila eh. Hayaan mo akong pabindisyonan tong bagong bahay bukas. Kahit ako na maghahanap ng pare. Saka, hindi lang din naman ako nakakita ng aswang. Si Angel din. Oo nga, pero Faith, respetuhin na lang natin ang desisyon ni Fatima. Ako na maghahanap ng magbebendisyon dito sa bahay. Kuya Ray, alam mo naman na ayaw ni Fatima, hindi ba? Siya ang masusunod kasi siya ang may-ari ng bahay at... May kilala ka bang pare? Pare ang kailangan natin para mailayo ang mga masasama at negatibong aura sa bahay. Hindi siya pari pero marunong siya magbendisyon ng bahay. At lahat ng bahay na binindisyonan niya ay nagiging swerte sa buhay ang mga taong nakatira. Normal na tao? Seryoso ka? Pari ang kailangan natin, kuya. Saka, sino ba yan tinutukoy mo? Dadalhin ko na lang siya rito bukas. Magtiwala kayo sa akin. Paano ko magtitiwala sa'yo, kuya? Una, halatang halata na nagsisinungaling ka na galing sa sunog yung sugat mo. Pangalawa, ayaw mo na pare ang magbendisyon sa bahay. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Huwag ka nang mangialam, Faith. Teka nga, bakit ba nag-aaway kayo kung sino magbebendisyon sa bahay? Ako ang may-ari ng bahay na to, hindi ba? At para sa akin, hindi na to kailangan ng kung ano pang bendisyon. Maayos ang bahay na to. Yung bahay nga natin noon, wala namang bendisyon pero maayos naman ang buhay natin ah. Kaya wag nyo nang pag-awayan yan. Pero Kambal, importante yon, lalo na kanina. Tama naman si Faith. Importante ang pagpapabindisyon, Fatima. Nakakatanda mo akong kapatid kaya alam ko mas nakakabuti para sa atin. Ako nang bahala ng pagpapabindisyon bukas. Akin na yung bulak, Faith. Kaya ko nang gamutin ang sarili ko. Ang tigas ng ulo ni Kuya.
Angel, tulungan mo naman akong pilitin si Fatima, oh. Nakita mo naman ang aswang kanina. Paano kung sundan tayo dito? Pare ang kailangan natin. Malay ba natin kung epektibo ang magiging bendisyon ng kilala ni Kuya? Hayaan mo na siyang gawin ang gusto niya, Faith. Para naman yun sa atin eh. Seryoso kang mas papanigan mo siya? Ewan ko sa inyo, mas pipiliin niyo pa ang ibang tao ang magbendisyon kesa sa pare? Sa isang pare? Bahala nga kayo dyan. Ako na nga nagmamalasakit eh. Ay nako, sumasakit ang ulo ko sa inyo eh. Kuya, sigurado ka ba rito? Angel, anong tingin mo? Ikaw naman na magdedesisyon kung anong gagawin mo sa bahay mo, Fatima eh. Magtiwala lang kasi kayo sa akin. Akong panganay at mas nakakatanda sa inyong lahat. Akong sundin ninyo. O sige, pupunta lang ako sa kwarto ko. Bakit ganun makatingin sa'yo si Kuya? May nangyari ba sa inyo? Malay ko riyan. Siguro galit sa akin kasi hindi ako nakatulong na makuha ang koleksyon niya. Teka nga, kausapin ko na lang para makahingi ng tawad. Kasalanan niya naman yung sunog eh. Sige, puntahan mo na si Kuya. Si Faith, hindi mo ba susuyuin? Bukas ko na lang siya kakausapin. Baka mag-away lang kami. Pupunta na ako sa kwarto ko para matulog. Ikaw, mamili ka na ng kwarto. May mga kama na rin naman yun at yung mga gamit mo, ilagay mo na lang dun sa loob. Mag-usap na lang tayo bukas, ha? Kinabukasan, nagising ako sa maingay na paligid. Pagmulat ko ng mata, ay nakita ko agad si Faith at si Kuya Ray na nagsisigawan sa isa't isa habang pinipigilan naman sila ni Angel. Kuya, hindi nga makita-kita ang mukha ng tao na yan tapos yan ang ipapabendisyon mo dito sa bahay ni Fatima? May nakuha ka bang pera sa taong yon, ha? Mas naniniwala ako sa kanya kaysa sa pare. Tubig lang naman ang sinasaboy ng pare na sinasabi mo. Yung sa akin, literal na inkantasyon. Mas nakakatakot yon, Kuya. Paano kung mangkukulam yon o kaya naman isang... Patawa ka rin no? Mga salita sa Biblia ang sinasabi ng kakilala ko. Tama na, Faith. Pagkatiwalaan na lang natin si Kuya Ray. Hindi mo ako naiintindihan, Angel. Bakit hindi niya maipakita ang mukha? Kasi hindi niya yung gusto. Respetuhin mo naman siya. Ano ba nangyayari? Ang aga-aga nag-aaway kayo. Hindi nyo man lang nirespeto ang tulog ko. Dito pa talaga mismo sa kwarto ko. Si Angel, inistorbo nyo na rin. Nakakahiya. Bisita pa rin natin si Angel. Ayos lang, Fatima. Itong dalawa, kanina pa nag-aaway nung dumating yung isang tao na nakabalabal. Pinigilan ko pa nga si Fatima na lapitan yung taong yun kasi baka awayin pa. Tapos heto, hinila si Kuya Ray sa kwarto mo. Mabuti naman gising ka na. Itong panganin nating kapatid nagdala ng isang hindi kilalang tao para magbendisyon sa bahay. Nakatakip pa ang mukha. Paano kung sumpain tayo niyan? Isa nga siyang pastor na nagbebendisyon. Lahat ng sabihin niya ipampaswerte. Pagkatiwala mo na lang kasi ako. Akong panganay rito, akong mas may alam. Kuya, sigurado ka ba? Baka naman niloloko lang tayo niyan at sasayangin lang ang oras natin. Hindi. Kaya bumaba na tayo. Nandun na siya sa baba. Para na rin makapagsimula na. Tara na! Kambal, sigurado ka na ba dito? Hahayaan mong bendisyon ng bahay natin? Dapat pare. Angel, ikaw ba? Magtiwala na lang tayo kay Kuya, Faith. Mas nakakatanda siya. Mas may alam siya. Kahit medyo hindi rin ako sigurado sa gagawin niya pero pagkatiwalaan na lang natin si Kuya. Di ka na, bumaba na tayo. Bahala na nga kayo. Basta ako, binalaan ko na kayo Angel, tara na. Teka lang. Hintayin niyo naman ako. Wala na, hindi na talaga ako hinintay. Ay, mabuti na lang hinanda ko na ang susuotin ko ngayon. Kababa na nga. Teka, nasaan ang mga tao rito? Wala naman ako nakikita bukod sa isang tao na kabalabal. Siya na ba magbebendisyon? Malapitan na nga para makausap. Kakaibang suot niya kaya hindi na rin nakakapagtaka na ganun ang reaksyon ni Faith. Kuya, ano ba? Lalapitan ko naman bakit dinala mo rito? Bakit mo naman ako hinila bigla? Faith, Angel, saan kayo nagpunta? Hindi ko agad kayo nakita. Sinamahan kong kumuha ng papel at panulat tong si Faith. Oo nga pala, bakit mo kami dinala dito sa gilid, Kuya Ray? Hindi na maipinta ang mukha ni Faith. Faith, umayos ka naman. Bakit mo ba lalapitan yung magbebendisyon? Nagsisimula na kaya siya? Bakit walang sinasabi? Magtititigan lang sila ng mga pader at kisame ng bahay? Sabi ni, peke ang dinala mo. Palakpakan natin si Kuya Ray sa pagiging bobo. Faith,
Huwag ka kang ganyan. Kuya, kakausapin ko na siya. Pwede ba makita ang mukha niya? Wala ka bang tiwala sa akin? Mahihain lang siya at ayaw niya lang pinapakita yung mukha niya. Makinig ka na lang sa kanya at hayaan mong gawin niya ang dapat niyang gawin. Anong ginagawa niya? Nakatayo lang naman siya tumitingin sa paligid. Napapansin ko pa na medyo ngingiti siya tapos biglang mawawala. Kuya, sigurado ka ba dito? Kurado ako. Siswertehin tayo pagkatapos nito. Ayaw mo ba nun? Magkakaroon ka ng magandang trabaho. Ayan na, nagsasalita na siya. Ah, babae pala siya. Teka, ano sabi niya? Ibang lingwahe ang gamit niya. Ano nga ulit yan? Hindi ko na naman naririnig ng maayos. Anong ginagawa mo, Faith? Bakit mo sinusulat ang sinasabi niya? Hindi ka rin mapakali eh. Pag-aaralan ko lahat ng orasyon na sinasabi niya. Aalamin ko ang ibig sabihin. Nag-aalala ako sa pwedeng mangyari, Kambal. Mahina ang boses ng babae. Hindi mo naman masusundan ang sinasabi niya dahil mabilis din siya magsalita. Tulungan mo na rin kaya ako magsulat. Pero wag na. Ako na lang. Sabihin mo sa akin kapag alam mo na ang ibig sabihin, ha? Lalabas muna ako. Maglalakad-lakad lang. Medyo nahihilo ako eh. Kailangan ko ng hangin. Magpahangin ka muna, Fatima. Mabuti pa nga, Angel. Faith, kayo nang bahala rito, ha? Kuya, wag mo ulit sunugin ang bahay, ha? Sige, ako nang bahala rito. Nginitian ko na lang bilang tugon si Kuya Ray. Tiningnan ko si Faith na seryoso pa rin sinusulat ang bawat sinasabi ng taong yon. Lumabas ako ng bahay at naramdaman kong gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko na lang yun pinagtuunan ng pansin masyado at nagsimulang maglakad habang sinisipa ang maliit na bato. Napahinto lamang ako sa paglalakad nang tumama ang bato sa isang lumang sapatos. Nanlaki ang aking mata at hihingi na sana ng tawad nang makita ko ang aking matalik na kaibigan. Manong Cardo! Ang albularyo kong kaibigan! Ikaw ba yan? Kailan ka pa nakauwi galing sa kabilang baryo? Binigla mo naman ako Masaya akong makita ka, Fatima. Nabalitaan kong nasunog ang bahay niyo kaya gusto sana kitang kumustahin kaya umuwi ako rito. Ano, kumusta ka? Sa bagong tayong bahay na ba kayo nakatira? Opo, pinapabendisyonan na nga eh. Ayoko sana kaso pinilit ako ng mga kapatid ko kaya wala na ako nagawa. Lumabas lang ako para magpahangin. Mabuti na rin yon at nagpabendisyon kayo. Siguro suwestyon din ng kakambal mo. Sinong pari ba? Hindi siya pare, Mang Cardo. Isa siyang dating pastora raw. Nirekomenda ng kapatid ko eh. Bakit hindi kayo nagpare? Mas ligtas kapag pari ang kinuha ninyo para magbendisyon ng bahay nyo. Hindi biro ang pagbebendisyon, iha. Kinakailangan niya ng malakas na pananampalataya para hindi kayo malapitan ng mga masasamang espiritu. Dating pastora naman daw po eh. Hindi ko nga lang makita yung mukha kasi nakabalabal. Hindi naman sa tinatakot kita, iha. Pero dahil kaibigan kita, ay babalaan kita, ha? Alam ko hindi ka naniniwala sa mga sumpa, engkantasyon at lalo na sa mga ritual. Pero iha, bilang isang tao na naniniwala sa mga ganyan, mapanganib yun. Paano kung isa palang sumpa ang sinabi ng taong yon? Hindi ko ho alam. Iba kasing ginagamit na salita. Ako ang natatakot sa'yo, sa inyo, Fatima. Sana nga hindi ka sinumpa ng taong nagbendisyon. Bahay man ang sinasabuyan nito ng kung ano man, tao naman ang tatamaan ng bawat salitang lalabas sa bibig ng taong yon. Kaya mag-iingat ka, ha? Manong Cardo naman, wag mo naman akong takutin. Alam ko namang hindi kami ipapahamak ng kapatid ko. Babala lang yon, iha. Pwede ko bang makita itong sinasabi mong pastora? Tara po sa bahay. Hayaan nyo na lang po si Faith kung sakaling masungit siya. Medyo galit ata yun sa akin eh. Alam ko naman saan nanggagaling ang galit ng kapatid mo. Siguro nagmungkahi siyang pare at hindi niyo sinunod, ano? Si Kuya Ray na kasi ang nagsuggest. Alam mo naman po na may tiwala ako sa panganay kong kapatid. Ikaw ba? Sa tingin mo ba ligtas ang pastora na yon? Hindi ko rin po alam, Manong Cardo. Medyo mabigat nga ang pakiramdam ko kanina kaya lumabas ako eh. Nandito na pala tayo sa bahay. Teka, nasaan na yung babae kanina? Wala na rin si Kuya Ray. Ang bilis naman matapos ng bendisyon. Malaki ang bahay. Lilibutin pa ito para bawat kwarto mabendisyonan. Baka naman naglilibot na. Nakakarinig ako ng boses sa kusina. Baka nandun sila. Tara, Manong Cardo. Angel, Faith, nandito ba kayo? Nasa si Kuya Ray at yung babae kanina. Umalis sila pagkatapos bumalik si Kuya Ray at nasa kwarto na niya.
Manong Cardo, nandito ka! Mabuti naman para naman malagyan mo ng katinuan ng kapatid ko. Manong Cardo, si Angel pala, kaibigan ko. Ngayon lang kita nakita rito. Sa bagay, bata pa kayo magmula nung nakita ko kayo. At hindi pa ako nakauwi nung namatay ang mga magulang niyo. Ikinagagalak kitang makilala, Angel. Salamat po. Alam mo, Kambal, sa totoo niyan, dapat gumaan ang pakiramdam ko pero hindi eh. Ang bigat ng pakiramdam ko ngayon. Parang may nilagay na sumpa ang babaeng yun dito sa bahay. Faith, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi tayo ipapahamak ni Kuya. Tayo na lang ang natitirang pamilya niya. Ewan ko sa'yo, Kambal. Sa kwarto lang ako Pag-aaralan ko lang to. Mauna na kami, Manong Cardo. Tara na, Angel. Ay, hindi nga rin maganda ang pakiramdam ko ngayon, Iha. Tingnan mo itong balahibo ko. Tumatayo na. Ano kayang pwede kong gawin, Manong Cardo? Siguro kausapin mo ang kuya mo para naman magkaroon ng liwanag ang utak mo. Samahan mo po ako. Sige, pwede naman. Ay, nako. Oras na pala para uminom ako ng gamot ko. Naiwan ko ang gamot ko sa tinutuluyan ko rito. Magkita na lang tayo sa susunod, Iha. Ha? Bibisita ako. Sige po. Salamat sa pagbisita. Ayaw mo po bang kumain muna bago ka umalis para iinom ka na lang ng gamot? Huwag na, Iha. Kakakain ko pa lang eh. Kausapin mo na lang ang kuya mo, ha? Kaya mo yan. Sige ho. Mag-iingat kayo. Ay, lalo lang akong pinapakaba ni Manong Cardo eh. Saan nga ulit yung kwarto ni Kuya Ray? Dito pala. Kuya Ray? Kuya? Buksan mong pinto. Bakit ba nakakandado sa loob ang pinto na to? Hindi naman ako magnanakaw, Kuya eh. Hoy, siguraduhin mo lang na hindi ka maepektado rito Tinulungan ko na kayo. Pwede siya magtrabaho sa telebisyon sa sobrang galing niya. Sino kausap ni Kuya Ray? Hindi ko marinig na maayos ang boses ng kausap niya. Hindi ko rin maintindihan ang sinasabi niya. Kuya? Oo, alam kong ginagawa ko. Hindi ako magkakamaling baliwalain yun. Kuya? Kuya Ray! Kakausapin lang kita saglit. Kuya! Kuya, mabuti naman binuksan mo ang pinto. Ano? Sinong kausap mo? Ay, teka. Bawal na ba akong pumasok sa kwarto mo ngayon? Anong ginagawa mo rito, Fatima? Kuya, gusto ko lang kasing siguruhin na walang masamang maidudulot ang ginawa ng babaeng yon. Hindi mo naman kami ipapahamak, di ba? Ano ka ba? Alam ko yan. Saka huwag mo nga paghinalaan ng patungkol sa taong nagbendisyon ng bahay. Ang importante, ligtas tayong lahat. Tapos. Huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano pa. Bakit sinaraduhan ka ng pinto? Mainit ata ang ulo nun. Sino kayang kausap niya? Baka babae ni Kuya. Grabe, ginulat mo naman ako, Faith. Mahalay ko rin kay Kuya. Nagalit bigla eh. Oh, bakit ka pala nandito? Uminom lang ako ng tubig, Kambal. Alam kong narinig mo rin na parang may kausap si Kuya. Ako rin eh. Nakita mo ba kung sino? Hindi eh. Hindi nga ako pinapasok. Naku, ayoko pa naman sa ganyan tao na pumupuslit ng ibang tao sa bahay ng iba. Bahay ko to May tiwala naman ako sa nakakatanda nating kapatid pero ngayon parang hindi ko maiwasang maghinala tuloy. Huwag ka na lang mag-isip ng kung ano-ano. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Ikaw, anong ginagawa mo? Chismosa ka. Ako rin. Tumabi ka nga rin para madikit ko rin ang tenga ko sa pinto ni Kuya. Makasabi ng chismosa, isa ka nga rin eh. Wala naman ako naririnig na boses sa loob. Kanina lang may kausap si Kuya. Baka tinakas na sa bintana. Alam mo, Faith, hindi ka nakakatulong eh. Bumalik ka na nga lang sa kwarto mo at magdebate na lang kayo ni Angel tungkol sa mga aswang, gaya ng madalas niyong ginagawa. Iniwan ko na nga si Angel kasi inistorbo ko sa ginagawa ko eh. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Inaalam ko nga kung anong ibig sabihin ng mga salitang yon. Akala ko nandito pa si Mang Cardo kaso umalis na siya eh. Kailangan daw uminom ng gamot. Yun na nga eh. Sige na nga, mauna na ako. Faith, teka. Ano ba yun? Sa tingin mo ba, ipapahamak tayo ni Kuya? Ngayon ka pa mag-iisip niyan kung kailan tapos na? Ang sagot ko dyan, ewan. Sige, maiwan na kita, Kambal. Ay, ano bang desisyon tong ginawa mo, Fatima? Bakit nga ba ako nag-iisip ng ganito? Hindi naman kami sigurado na ipapahamak ng sarili kong kapatid. Ay, kapagluto na nga lang ng pagkain. Magmula nung araw na yon, naging iba ang takbo ng buhay ko.
Hindi ko akalain na magiging iritable at malas ako. Nagkaroon ako ng maraming butlik sa mukha kaya wala akong pagpipilian kung hindi hayaang palitan ako ni Faith. Naospital din ako at kapag nasa bahay ako ay hindi ako makagalaw. Hindi naging maganda ang aura ng bahay sa akin at hindi ako mapakali sa bawat segundong lumilipas. Isang gabi, nakatulala ako sa kisame nang pumasok si Faith sa kwarto ko. Faith, ano ba ginagawa mo dito? Pwede ba? Gusto ko mapag-isa. Mahirap bang intindihin yon? Bakit ka ba naninigaw, Kambal? Yayayain lang naman kitang kumain kasi kaninang umaga hindi ka pa kumakain. Magmula nung nabendisyon na ng bahay na to, naging iritable ka na. Kasalanan mo to eh. Dahil sa ideya mong bendisyon na ng bahay na to, nagkamalas-malas ang buhay ko. Masaya ka siguro kasi ang swerte mo. Natanggal ako sa trabaho at ikaw ang pumalit sa akin. Hindi ko kasalanan yan. Dapat pare ang magbendisyon para tanggal talaga lahat ng espiritu at hindi ka nagkakaganyan. Espiritu man o kung ano man yan, wala akong pakialam. Huwag mo na akong pakialaman at tumayas ka na nga dito sa kwarto ko. Kumain ka na. Ano pa tinutunga-tunga mo ha? Alis na. Yan! Mas gusto kong nasa labas ka. Nakakairita kayong lahat eh. Sino naman yung kumakatok? Fatima, ako to. Ang kuya mo. Ano ba pakialam mo? Hindi niyo ba talaga ako patatahimikin, ha? Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Sa ang totoo niyan, naawa ako sa iyo eh. Pero alam mo ba kung sino ang may kasalanan? Si Faith, yung kakambal mo. Paano naman nadamay si Faith dito? Dahil siguro sa hindi mo siya napagbigyan na pari ang magbendisyon, nagrebelde siya at niritwalan ka. Hindi yun magagawa ni Faith. Hindi ba ganun ang kakambal mo, Fatima? Oh, ba't nananahimik ka? Tama ba ako? Kaya ang dapat gawin dyan kay Faith, palayasin siya rito. Para naman bumalik tayo sa dati. Isama na rin niya si Angel. Umalis ka na nga dito, kuya. Ayokong marinig ang kahit anong suggestion na meron ka. Pareho lang kayo ni Faith. Huwag mo akong ihalin tulad sa kanya. Inagaw niya ang trabaho mo at sigurado kong siya rin ang may gawa ng butlig sa mukha mo. Marunong siya sa mga ganyan eh. Maalam siya at... Tama na, kuya. Umalis ka na dito sa kwarto ko. Huwag mo akong titingnan ng ganyan. Alis! Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Walang kasalanan si Faith, kuya. Dapat nga ikaw ang sisihin ko kasi ikaw ang nagdala ng babaeng yun dito. Walang kinalaman ang nagbendisyon dito. Hindi mo ba napansin na naging maswerte si Faith pero ayan ka? May sakit at minamalas pa. Umalis ka na lang, kuya. Pag-isipan mo sinabi ko. Saka nandito pa naman ako. Hindi kita pababayaan. Lalabas na ako. Hindi yun magagawa ni Faith. Ano bang rason kung sakali, ha? Mababaw na rason kung dahil lang sa hindi ko pagpayag na pare ang magdesisyon. Ay, makabangon na nga't kumain. Wala akong magagawa kung nakahilata lang ako rito. Nasaan ba mga tao dito? Kuya, may pagkain pa ba sa kusina? Babae? Bakit may babae dito? Sino yan? Hoy, babae, humarap ka sa akin! Aba, pumasok talaga sa kwarto ni kuya, ha? Lagot ka sa akin! Hayaan mo na siya, kilala ko siya. Kakain ka na ba? Paghahanda kita. Kuya, bakit ka nagdadala ng babae rito? Bahay mo ba to, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Bahay ko to. Dapat alam ko kung sino ang labas-masok sa pamamahi ko. Bakit hindi ka sumasagot? Humarap ka sa akin! Hayaan mo na siya, tara na! Harapin mo ako, kuya! Teka, bakit mo ako susuntukin sa mukha? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Wala ka man lang kahit anong emosyon na parang hindi mo ako kilala. Kuya, ano ba? Aray! Ano ba? Nakita mo may sakit ako tapos susuntukin mo pa ako sa tiyan, aray! Seryoso ka, kuya? Ah! Sinipa mo talaga ako sa tuhod ko? Pasensya na sa gagawin ko, ha? Ah! Walang iya kang babae ka! Ah! Bakit mo ko sinipa sa pagkalalaki ko? Ah! Kasi sinusubukan mo ako saktan. Hindi ka naman ganito, ha? Kuya! Kuya! Ano nangyayari? Kuya, gumising ka! Kambal, ano nangyayari dito? Anong ginawa mo kay kuya? Sinugod niya ako. Hindi ko alam kung bakit eh. Parang wala siya sa wisyo kanina. Angel, tulungan mo ako buhatin si kuya papunta sa kwarto niya. Bakit siya nawala ng malay? Fatima, ayos ka lang ba? Angel, Faith, hindi ko alam kung ano nangyari. Sinugod niya lang ako bigla at... Lasing siguro siya.
Hindi, may kausap siyang babae. Tapos bigla siya nagkaganon. Huh? Babae? Angel, pwedeng lumabas ka muna ng kwarto ni Kuya. Mag-uusap lang kami. Sa kusina lang ako kapag may kailangan kayo. Ano ba nangyari, Kambal? Sinugod ka niya? Paano? Paano nangyari yon? Tinatanong ko lang naman siya kung bakit nagdadala siya ng babae tapos sinugod niya ako. Wala kahit anong emosyon ng mukha niya. Ganyan yan si Kuya. May mga oras na natutulala siya. Parang may kumokontrol sa utak niya. Bakit hindi ko alam yan? Kasi abala ka sa pagiging irritable mo. Ewan ko dyan kay Kuya. Parang sinaniban ng demonyo Pero si Kuya, paanong sinaniban? Paanong nasaktan niya ako? Hindi ako sinasaktan ni Kuya. Alam mo yan. Kambal, hayaan mo. Malalaman ko rin yan. Mabuti pa magpahinga ka na. Ako na magdadala ng pagkain sa kwarto mo. Sige na. Wag na. Ako na ang pupunta sa kusina. Dito ka muna kay Kuya. Angel? Ay, nagulat naman ako sa'yo. Fatima, kamusta si Kuya Ray? Yun, wala pa ring malay. Baka lasing lang talaga siya. Pero kahit lasing siya, hindi niya ako sasaktan. Kahit nung mga bata kami, hindi niya ako sinasaktan Sa tingin mo ba, Angel, nasaniban si Kuya? O may kumokontrol sa utak niya? Fatima, imposible naman yun. Kung aswang yan, hindi naman kayang kumontrol ng utak ang aswang. Nawalan na ako ng ganang kumain. Kumain na lang kayo dyan Magpapahinga lang ako. Pero Fatima, mag-iingat na lang tayo Baka kasi biglang saktan tayo ni Kuya Hindi naman sa nangingialam ako pero iba talaga ang kinikilos ni Kuya Ray Alam kong hindi yun gagawin ni Kuya Ray sa atin. Sige na, babalik na ako sa kwarto ko. Ay. Bakit ba hindi ako makatulog? Anong oras na ba? 12 na pala. Ano ba nangyayari kay Kuya? Nagsimula to nung bendisyon na ng bahay. Nagkagulo-gulo na tong buhay ko. Kapunta na nga lang sa bakuran. Mas tahimik pa ron at kahit papano maramdaman ko ang lamig ng hangin. Ay. Madilim na dito sa bakuran at... Teka, sino yan? May tao ba dyan? Faith? Angel? Faith? Sino ka? Ano klaseng nilalang ka? Bakit hindi ka nagsasalita? Sino kang demonyo ka? Anong kailangan? Ikaw din ang tumulak sa akin papunta sa apoy! Aswang! Ano nangyayari? Angel, pumasok ka sa loob! Humingi ka ng tulong! Aswang! Fatima! Pumunta ka na rito! Hinahawakan niya pa ako! Tawagin mo si Faith! Hindi ako natatakot sa'yo! Panaginip lang to, tama? Panaginip lang to. Huwag kang tumawa dyan! Panaginip lang to! Hindi to totoo! Aray, pisngi ko! Totoo nga siya. Nagawa mo pang dilaan ang dugo ko. Teka, hindi ka ba nandidiri? Huwag kang lalapit sa akin! Aswang ka nga. Magmula sa mabalahibo mong katawan, matutulis mong ngipin at mabilis mong galaw. Isa kang aswang. Ano bang kailangan mo sa akin? Ha? Buti na lang nakailag ako. Yan ang dapat sa'yo! Ano bang plano mong gawin, ha? Balak mo talaga akong saksakin na matulis mong kuko? Umatras ako at bumuelo para sipain siya sa kanyang mukha, pero mabilis niyang nahawakan ang aking binti at tinapon sa lupa. Tumama ang aking ulo sa malaking bato na nagpangiwi sa akin. Bago pa man ako makabangon ay sinakal niya ako. Napasigaw ako dahil tumutusok ang matutulis niyang kuko sa aking leeg. Tulong! Tulungan niyo ako! Faith! Kuya! Hetong sa'yo! Masunog ka sana sa banal na tubig na ito! Nasaan na siya? Habulin mo, Mang Cardo! Aswang yon! Albularyo ka, di ba? Habulin mo siya! Ano nangyayari, Fatima? Kambal, ano nangyari sa leeg mo? Ano nangyari sa'yo, Fatima? Bakit ka sumisigaw? Halika, tulungan na kita makatayo. Ang lalim ng sugat mo. Pumutok yung butlig mo sa leeg. Huwag mong hawakan. Dumudugo ba? Oo. May sumugod ba sa'yo? Tinatanong pa ba yan? Oo, meron. Isang aswang. Mang Cardo, ano nangyari?
Pumunta ako rito para ibigay sa iyo ang ibig sabihin ng mga orasyon ng babaeng nagbendisyon rito at naabutan ko siyang kalaban ng kuyawi. Kuyawi? Ano yun? Walang aswang na kuyawi, Mang Cardo. Nagkakamali ka, hindi ba, Faith? Ngayon ko lang narinig yan, pero sa loob muna tayo. Manong Cardo, tara na. Hindi ko akalain na makakaharap ako ng aswang. Faith, tama ka. Siya nga ang aswang na tumulak sa akin papunta sa apoy. Gusto niya akong patayin pero hindi ko matukoy kung bakit. Baka siya rin yung may kagagawan sa sinapit ni Kuya Ray. Pero bakit? Hindi ba benendisyonan ng bahay? Bakit ganito pa nangyayari? Kasi siya mismo ang nagbendisyon sa bahay niyo. Salamat kay Fatima at sinabi niya sa akin ng tungkol sa kanyang hinala na may mali sa nangyayari. At yun nga ang natagpuan ko. Paano mo nagawang maisulat lahat ng sasabihin ng aswang, Faith? Wala ka bang tiwala sa kaibigan mo, Angel? Kaya kong gawin ang lahat. Ano? Bakit? Ibig sabihin kakampi niya si Kuya? Ang mga narinig kong pag-uusap nila tungkol pala yun sa akin. Kaya pala pinagpipilitan niya. Sabi ko na hindi ang bahay ang binendisyonan niya, Kambal. Niritwalan ka ng aswang. Sinumpa ka niya kaya ka nakakaranas ng ganyan. Mang Cardo, totoo ba yun? Ibig sabihin, si Kuya? Pero bakit? Wala naman tayong pruweba na ang aswang at ang babaeng nagbendisyon ay iisa. Hay nako, Angel, sigurado ako. At yan si Kuya? Bakit na kaya nagawa yun? Tanging si Ray lang ang nakakaalam niyan, Fatima. Tama si Faith. Sinumpa ka nga ng kuyawi, ang aswang na yon. Sila ang mga aswang na matagal nang naninirahan sa ating mundo. Hindi sila namamatay hanggat hindi sila natatalo. Malakas sila. Kalahati silang aswang na may alam sa pangungulam at may kaalaman sila sa mga orasyon at ritual. Saan mo naman nakuha mga impormasyon na yan? Matagal ng albularyo si Mang Cardo, Angel. Mapagkakatiwalaan natin lahat ng sinasabi niya. Nababahala lang ako. Sa lumang libro na ibinigay sa akin ng yumao kong ina, doon ko nahanap ang mga nilalang na tinatawag na kuyawi. Bawat salita na binanggit niya noong nagbendisyon, lahat ng yun ay para sa iyo, Fatima. Hindi para pangalagaan ng bahay. Lahat ng yun ay para mahirapan ka, masumpa at tuluyang mamatay. Kambal, ano nangyayari sa'yo? Nangihina ako. Hindi ko akalain na kayang gawin yun sa akin ni Kuya Ray. Nang sarili kong kadugo. Anong kailangan natin gawin para matalo siya? Matatalo natin siya sa pamamagitan ng asin at bawang. Hindi ba gano'n naman talaga sa mga aswang? Nagkakamali ka, Iha. Mahirap silang talunin. Sobrang... Si Kuya yung sumisigaw ah. Dito ka lang, Kambal. Ako lang titingin. Hindi, sama-sama tayong lahat. Hindi! Ayoko! Tama na! Kuya, gumising ka! Kambal, kumalma ka, nakikiusap ako. Huwag mo akong pipigilan, Faith. Kuya, gumising ka! Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo, Fatima? Itong leg ko? Alam ko na ang totoo, Kuya Ray. Alam ko na binenta mo ko sa Diablo, sa aswang. Kambal, kumalma ka naman oh. Hindi ito ang oras para sa... Siguro pagpahingahin muna natin si Kuya Ray para... Alam mo na pala. Ano naman? Lahat naman nakukuha mo, hindi ba? Masama bang ipinagkaloob kita sa isang aswang na may galit sa'yo? Kuya, kapatid kita. Hindi ko akalaing tataraydurin mo ko. Sinabi mo pang si Faith ang may gawa ng lahat pero ikaw pala. Alam mo kung bakit ko nagawa yon? Kasi lahat ng gusto ko ay nagawa mo. Pagkakaroon ng magandang trabaho, ng pinag-aralan, ng sariling bahay, lahat ng pinapangarap ko, meron ka. Galit na galit ako sa'yo kasi mas pinaboran kayo ng mga magulang natin. Masisisi mo ba ako? Kuya, dapat hindi mo ginawa yon. Magkakapatid tayo dito. Dapat nagtutulungan tayo dito eh. Sabagay, tama ka. Pero huli na. Nasumpa na kita at wala na akong magagawa riyan. Hindi rin ako hihingi ng tawad sa nagawa ko dahil yun na lang ang paghihiganti ko sa'yo. Kambal, tama na. Wala magagawa ang pagsampal mo kay Kuya. Demonyo ka. Hindi mo talaga maaasam ang gusto mo kasi batugan ka. Lahat ng meron ako, lahat ng ito pinaghirapan ko. Hindi ka tulad mo. Kuya, sabihin mo sa akin. Sa amin, mahal mo ba kami? Bakit hindi ka makasagot ha? Sumagot ka. Kung mahal niya tayo, hindi niya tayo sasaktan. Hindi niya ako hahayaan na masumpa ng isang aswang. Baka hindi ka naman talaga niya sinumpa, Fatima. Baka mali ka ng akala. Huwag mo nang ipagtanggol si Kuya Angel. Halatang halatahan na ang pruweba. Umamin na siya. Ikaw, Kuya, sagutin mo ang tanong ko. Mahal ko kayo pero mas mahal kong sarili ko. Grabe ka, Kuya. Grabe ka. Grabe pa ba ako kung sasabihin ko kung sino ang aswang? Sino? Bakit hindi ka na makasagot? Ano, nagdalawang isip ka?
Hindi mo talaga kami mahal. Si Ain... Ano nangyayari? Bakit nanginginig si Kuya? Mang Cardo, si Kuya, nanginginig siya. Teka, ang boses na yun. Nandito ulit siya. Yung aswang! Siguro mas mabuting kalabanin natin ang aswang kaysa asikasuhin ng traidor na kapatid ninyo. Kapatid pa rin namin siya, Angel. Mang Cardo, ano nangyayari kay Kuya? Mahina ang puso ni Ray. Paniguradong hawak ng kuyawi ang buhay niya. Kapag sinabi ang sikreto ng kuyawi ay mamamatay si Ray. Oo, galit ako kay Kuya pero ayoko siyang mamatay. Gawan niyo naman ang paraan. Ang dibdib ko, hindi ako makahinga. Ang hina niyo naman. Nasa labas siya. Kambal, kaya mo ba? Labanan niyo ang kuyawi habang inaasikaso ko si Ray. Kailangan bumalik sa dati ang normal na tibok ng puso niya. Etong kutsilyo, ibinabad ko yan sa banal na tubig. Sige na, hanapin mo ang kahinaan niya. Faith, Fatima, kaya niyo yan. Hinawakan ko ang kutsilyo na binigay ni Mang Cardo. Nagkatinginan kami ni Faith at ni Angel at sabay na tinanguan ng isa't isa. Paglabas namin ng kwarto ni Kuya Ray, malakas na puwersa ang tumama sa aking dibdib na nagpatumba sa akin sa sahig. Nakita ko sa aking harapan ng aswang. Nakangisi ito at nakaangat ang kanyang kuko. Mabilis na ako nahawakan. Papatayin niya sana ako nang tumakbo si Faith mula sa kanyang likuran. Sinaksak niya ang aswang sa likod, pero isang malakas na hampas kay Faith ang ginawa ng aswang na nagpatilapon sa aking kakambal. Binalingan ulit ako ng aswang. Bago pa man niya ako mahawakan muli, ay sinipa siya ni Angel sa kanyang tuhod. Tumakbo ako palapit kay Faith at tinulungan niya ako makatayo. Hindi pa ako nakakapagsalita nang sugurin ni Faith ang aswang. Tumakbo siya palapit sa aswang at mabilis na sinugatan ito sa braso. Lumakas ang tawa ng aswang habang pabalik-balik ang tingin sa aming dalawa ni Faith. Saglit na tumingin ito kay Angel, saka ngumisi. Iwan mo ako! Tulungan niyo ako, Faith! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Ayaw niya ako bitiwan, Faith! Ang sakit ng pagkakabaon ng kuko niya sa akin! Bitiwan mo si Angel, ako ang kalaban mo, kaya huwag ka magdadamay ng iba! Tulong! Bumabaon ng kuko niya sa leg ko! Fatima! Nakakaramdam na ako ng dugo sa leg ko! Pakawalan mo sabi ang kaibigan ko! Wala magagawa ang pagsugod mo, Faith! Mabilis nakakailag to! Fatima, nakikiusap ako kahit ngayon lang! Tulungan mo ako! Lumapit ka rito! Papatayin niya ako! Faith! Tulungan mo ako! Bahala na. Kung gusto mo ako makuha, habulin mo ako! Fatima, nasisiraan ka na ba? Kambal, mabilis ang aswang. Mapapagod ka sa kakatakbo. Angel, ayos ka lang ba? Grabe, ang lakas na pagkakabagsak sa'yo ng aswang. Dito ka lang, Faith. Hindi ko kayang bumangon. Kailangan kong tulungan si Fatima. Bitawan mo ang kwelyo ko! Ano ba? Bakit ba hindi ka nasasaktan sa bawat tama ng kutsilyo ko sa'yo, ha? Dito ka lang! Lagot ka sa aking aswang ka! Mamamatay ka! Faith! Bakit mo tinalapon ang kapatid ko, ha? Walang yaka! Umalis ka sa ibabaw ng kapatid ko! Ano ba? Bakit mo kinalmot ang mukha ko? Aray! Hindi ko alam kung anong kasalanan namin sa'yo. Tapos susulpot ka na lang bigla rito, ha? Humarap sa akin ang kuyawi at isang galaw ng kanyang kamay ay tumilapon ako palayo sa kanya. Tumayo ito at nagsimulang maglakad sa akin. Nangihina ang aking buong katawan. Nang mapatingin ako kay Faith ay may dugo ito sa mukha at wala ng malay. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako gustong patayin? Ano tong naririnig ko sa utak ko? Bakit ganito ang boses ko? Baritono at nakakapangilabot. Hindi ikaw ang may kasalanan sa akin ng totoo niyan. Kung hindi ang iyong lolo. Anong kasalanan ng lolo ko sa'yo? Ang kasalanan ng lolo ko ay mananatiling kasalanan niya. Huwag mo ko idadamay. Nagpapatawa ka ba? Uubusin ko ang lahi ng angkan ninyo. Nung nakipagkasundo sa akin si Ray, nung nangyari mismo ang apoy, hawak ko na kayong magkakapatid. Sayang nga muntikan na niya akong ilaglag kanina. Demonyo ka! Oo! Kampon ako ng dilim at hindi mo na yun kailangan ipamukha pa.
Papatayin kita, Fatima. Lahat kayo! Tumigil ka na! Itigil mo yung kahayupan mo! Bilis, Fatima! Saksakin mo na siya. Hindi siya nasasaktan sa mantika. Hindi rin siya natinag sa saksak. Hahabulin ko siya. Dapat siyang mamatay dahil sa ginawa niya kay Kuya Ray, Angel at Faith. Hindi na siya babalik. Marami ang sugat niya. Nalapnos ang balat niya kaya paniguradong wala yung lakas para bumalik pa. Hindi ka nakakasiguro, Mang Cardo. Baka balikan niya ako, mga kapatid ko. Kailangan nating makasiguro na patay na siya. Huwag muna ngayon. Nangihina ka na. Namumutla ka na, oh. Oh, dahan-dahan. Hindi ka na makalakad na maayos. Fatima, ayos ka lang ba? Nanlalabo ang mata ko. Masakit. Aray ang mata ko. Wala akong makita. Fatima! Fatima! Nagising ako na nasa tabi ni Mang Cardo at ni Faith. Katabi ko naman si Angel na tulala sa kisame. Agad akong bumangon pero bumalik ulit sa pagkakahiga dahil sa sakit ng likod ko. Faith, ayos ka lang ba? May benda ka sa mukha. Ano nangyari, Manong Cardo? Ayos lang ako, Fatima Kambal. Ginamot ako ni Manong Cardo at nilinis niya rin ang sugat mo. Yung sa akin naman, sa awa ng Diyos, hindi masyadong malala. Pero si Kuya, dinala namin sa ospital. Wala pa ring malay nung umalis kami. Si Kuya Ray, sabi ng doktor, inatake raw sa puso. Pero alam naman natin ang nangyari. Ito namang si Angel, hindi makausap ng matino. Hindi namin alam kung kailan magigising ang kuya mo o kung magigising pa siya. Mahina ang tibok ng puso niya eh. Yung kuyawi, patay na ba siya? Huwag ka na mag-alala sa kanya. Hindi na yun babalik. Kung ganun dapat... Teka, bakit may butlig pa rin ako sa mukha? Pahiram nga ako ng salamin. Ano nangyari sa akin? Bakit dumoble ang laki ng mga butlig na to? Kumalma ka. Gagaling din yan, ha? Huwag niyo akong lokohin. Alam kong babalikan niya ako. Alam ko yun. Fatima, Kambal, magtiwala tayo kay Manong Cardo. Hindi niya tayo pababayaan. Dito na muna siya para may kasama tayo kung sakali man nasugurin tayo ulit. Pero sana nga, hindi na. Pasensya na. Mukhang ako pang nakagulo sa labanan. Angel, mabuti naman nagsalita ka na. Huwag mo nga sabihin yan. Ang importante, maayos ang kalagayan mo ngayon. Dami mong sugat, oh. Masakit pa ba? Ayos lang ako. Kasalanan talaga ng kuyawi ang nangyari sa inyo. Kung nagkaroon lang ako ng pagkakataon kanina, pinatay ko na siya. Huwag mo nang pag-usapan ng kuyawi. Kalimutan na natin siya. Anong kalimutan? Tingnan mo nga ang ginawa niya sa inyo. Huwag na muna natin siyang pag-usapan. Angel, kaya mo bang makatayo? Gusto mo dalhin ka namin sa ospital? Tingnan mo yung leg mo. Ang lalim na sugat. Ayos lang ako. Pupunta muna ako sa kwarto ko, ha, Faith, Fatima. Lalabas lang din muna ako. Mabuti naman tayong dalawa na lang. Sabi ko sa iyo unang kita ko pa lang sa dinala ni Kuya. Alam kong may mali. Pasensya ka na. Siguro naniwala ako. Siguro. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Magpagaling ka na dyan at may iimbestigahan pa ako. Oh, ano naman yun? Iba ang inaakto ni Angel. Parang may kakaiba. Ano ka ba naman? Matagal mo ng kaibigan si Angel. 9 na taon? Pinaghihinalaan mo pa siya? Tama ka naman. O siya, magpagaling ka na muna dito at magluluto lang ako. Bibisitahin ko rin si Kuya Ray sa ospital. Baka kasi gising na siya. Si Kuya na pinagkatiwalaan ko. Nakakatawa. Hindi ko akalain ganun siya kagalit sa akin. Patawarin mo na lang si Kuya, Kambal. Panganay kasi at inaamin ko naman na hindi talaga siya napagtuunan masyado ng ating mga magulang. Sige na, Kambal. Lalabas lang ako, ha. Iniwan na nga ako ni Faith. Ano bang kasalanan ng lolo ko sa aswang na yun? Ano namang kinalaman ko? Ay, grabe, sakit ng likod ko. Ay, ang daming butlig sa mukha ko. Wala na ang trabaho, ganito pa ang itsura. Masakit pa ang katawan. Lahat na lang binuhos sa akin eh. Teka nga, makatayo nga muna para makapagbihis. Ay, nasa na ba ang damit ko rito? Ay, tinago na naman ni Faith. Katina ng damit ko eh. Faith! Nasaan ang damit? Heto na pala. Magbibihis na muna ako. Oh, teka. Ano to? Kambal, bakit ka sumisigaw? Ano nangyari sa katawan mo? Bakit
punong-puno ng sugat yan at naglalaway ka pa ng kulay dilaw. Diyos ko! Ang katawan mo, Fatima! Malala ang sumpa ng kuyawi sa'yo. Galit na galit siya sa'yo. Malaki ang galit sa'yo ng kuyawi, Fatima. Gusto kang patayin. Sa butlig pa lang na tumutubo sa'yo. Parang kasing laki ng galit ng aswang sa'yo. Huwag mo nang takutin si Fatima, Angel. At kung sakali man, bakit? Akala ko ba ayos na? Akala ko ba hindi na ako babalikan? Hindi ba sabi mo yun, Manong Cardo? Bakit ganito? Bakit ako pinapahirapan sa kasalanan ng lolo ko? Ano bang kasalanan na yun? Kambal, kumalma ka. Manong Cardo, magagamot mo ba yan? Hindi ko kaya. Sumpayan ng kuyawi. Mawawala lang yan kapag napatay natin siya. Sabi mo sa akin mawawala na to. Yun ang akala ko, Fatima. Kasi natalo na natin siya eh. Sugatan na siya at sigurado kung wala na rin yung lakas para bumalik dito. Faith, anong gagawin ko? Ayoko ng ganito. Hindi pa ako pinapahirapan ng ganito. Faith, Mang Cardo, Angel! Pwede bang dito muna kayo sa kwarto ko? Pakiramdam ko hindi na ako ligtas eh. Kanina medyo gumaan ang pakiramdam ko pero ngayon sobrang bigat na. Parang naghihintay lang siya ng tiyempo para salakayin ako. Kambal, nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Dito kami matutulog mamaya. Kaya kumalma ka na ha. Kasama mo kami. Nung araw na yon ay hindi ako iniwan ni Manong Cardo, Angel at ni Faith. Nakadikit lang ako kay Faith sa takot na baka salakayin ako bigla ng aswang. Pagdating ng gabi, agad ako nakatulog sa tabi ni Faith. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakaramdam ako ng mabigat na bagay na nakadagan sa akin. Hindi rin ako makahinga ng maayos. Unti-unti kong minulat ang aking mata at napasigaw nang makita ang kuyawi na nakangisi. Faith! Faith, tulong! Inoorasyonan ako ng kuyawi, hindi ako makahinga! Kambal, umalis ka! Angel, tulungan mo ako! Hindi natin siya kaya. Gumagamit siya ng orasyon. Angel, gumising ka. Tulungan mo ako. Manong Cardo! Manong Cardo! Bakit ka nanginginig? Tulungan niyo ako. Nakikiusap ako. Tulong, Angel! Angel, saan ka pupunta? Pakawalan mo ako. Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Tigilan mo ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tama na. Teka lang. Hihingi ako ng tulong. Bilisan mo lang. Nagmamakaawa ako sa'yo. Saan ka pupuntang aswang ka? Susundan mo si Angel? Angel, takbo! Nasa likod mo ang aswang! Lumabas ka na dyan! Angel! Bakit ka tumalon sa pool? Angel, nandyan ka pa ba? May dugo ang tubig. Diyos ko! Angel! Wala na ang Angel mo. Nasa ilalim na siya. Patay! Demonyo ka! Ako ang papatay sa'yo! Paano mo gagawin yon kung hawak kita sa leeg? Pakawalan mo ako! Nagpapatawa ka ba? Ako? Pakakawalan ka? Hindi kita titigilan hanggang hindi ka mamatay! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabihin mo! Wala kang kasalanan! Bakit akong pinaparusahan mo? Pero meron ang lolo mo! Itong lupa na tinatayuan ng bahay mo. Lupa ng pamilya ko to. Akin ito. Ninakaw ito ng lolo mo noong mga panahon na namumuhay kami ng normal bilang tao. Gusto lang namin makipagsalamuha at makibagay, pero anong ginawa ng lolo mo? Ninakaw niya ito sa amin. Nung hindi kami makapagbayad ng utang sa kanya, kinuha niya tong lupa na ito kahit hindi naman kami pumayag. Hanggang unti-unting nawala ng gana ang pamilya ko sa malasakit sa mga tao. Umalis sila nang wala ako. Inabanto na nila ako. Hindi ko kasalanan yon. Wala akong kasalanan sa kung ano man nagawa sa inyo ng lolo ko. Minana ko lang to sa kanya at wala akong kaalam-alam sa nangyayari. Handa rin akong ipakita lahat ng papeles. Yun na nga ang punto ko. Ikaw ang nakikinabang sa lupa na dapat sa akin. Akala ko kapag nawala ang lolo mo, maibabalik na sa akin ang lupa. Babalikan ako ng pamilya ko. Pero hindi. Ipinamana niya sa'yo. Kaya sa'yo mapupunta lahat ng sisi, lahat ng puot na meron ako lalong-lalo na sa lolo mo. Natatakot ka ba kaya ka tumatakbo, ha? Lumayo ka sa akin o tatagayin kita nitong itak na to. Yang itak na natagpuan mo lang. Marunong ka bang gumamit niyan? Oo, at ito ang papatay sa'yo. Bakit parang nabibigatan ka sa itak? Ni hindi mo ako matamaan kahit anong wasiwas mo ng itak sa akin. Ganito kasi dapat yan. Bakit parang nabibigatan ka sa sarili mong kuko? Ni hindi mo ako matamaan kahit anong wasiwas mo ng kuko mo?
Sumuko ka na, Kuyawi! Umalis ka na sa bahay! Ano ulit ang sabi mo? Sa susunod, huwag kang magpakampante para hindi ka nasusugatan sa tagiliran. Nangihina ka na, oh. Sige, buhatin mo pa ang itak mo. Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Sa tingin mo ba, matataga mo ako? Mukhang nagkamali ka ng kinalaban na. Madali lang naman sa aking iwasan ang itak na yan. Akin na yan! Nakita mo? Walang epekto sa akin ng talim ng itak. Pero grabe ang epekto ng talim ng kuko ko sa'yo! Sige! Kung kaya mo akong habulin! Muli akong tumakbo hanggang sa makarating ako sa kwarto na kinaroroonan ng mga gamit ni Manong Cardo. Isinara ko ang pinto at naghanap ng panlaban pero tanging lubid lamang ang naroroon. Nang bumukas ang pinto ay agad kong hinanda ang aking sarili pero pumasok sa kwarto si Faith. Faith, mabuti naman nagising ka na. Galit na galit ang aswang. Hindi siya basta-basta natatalo. Kahit anong sugat ang gawin ko sa kanya, wala pa rin. Si Angel. Nalunod na ata si Angel. Ano? May kutsilyo ka ba dyan? Nasaan na kayo? Nagtatago-taguan ba tayo rito, ha? Huwag ka maingay. Bulag ang aswang. Paano mo nasabi? Malinaw sa akin na nakakakita siya. Malakas ang pakiramdam niya. Nandito lang pala kayo ano? Nag-uusap na ba kayo ng plano nyo para talunin ako? Sayang ka, Faith. Hindi sana kita sasaktan pero masyado kang pakialamera! Paano mo nalaman ang pangalan ko? Alam ko ang bawat detalye ng buhay nyo, lalo ka na, Fatima! Ibabalik ko sa'yo ang lupa. Itigil mo na to! Ayoko ng lupa. Gusto ko kasama kayo. Ano naman ang gagawin ko sa bahay na walang pagkain, hindi ba? Kaya magpaalam na kayo sa isa't isa. Demonyo ka! Faith, wag! Bakit mo sinampal ang kapatid ko, ha? Demonyo ka talaga! Sa tingin mo ba matatamaan ako agad ng lubid mo? Ang hina mo naman humampas! Hindi pa kasi ako tapos sa'yo. Hahampasin pa kita ng lubid hanggang sa mamatay ka! Ako rin, papatayin kita! Akin na yung lubid na yan. Wala na yung silbi. Ang tanging makakapatay lang sa'yo ay epekto ng orasyon ko at talim ng kuko ko! Bitawan mo ang kapatid ko! Hindi na siya makahinga sa pagsakal mo! Kambal! Kahit masira pa ang likod ko, kakasandal mo sa akin sa pader. Kahit hindi ako makahinga sa pagsakal mo sa akin, hindi pa rin mananalo ang kasamaan. Ang lubid na to, lubid na banal sa tulong ng banal na tubig. Dapat lang sa'yong matamaan ito. Itigil mo ang paghampas sa akin yan! Huwag mo akong hampasin ng lubid! Papatayin kita! Hetong sa'yo, demonyo ka! Demonyo kang nilalang ka! Kambal! Nasusunog siya! Sige pa! Ulit-ulitin mo lang, Kambal! Tumahimik kang demonyo ka! Huwag kang mag-oorasyon! Tahimik! Dapat lang yan sa'yo. Ang mga tulad mo hindi na dapat binubuhay. Mamatay ka na! Babalik ako! Babalikan ko kayo! Diyan ka lang naman magaling ang tumakbo. Faith, ayos ka lang ba? Ang mukha mo. Kambal, tapos na. Natalo na natin siya, Kambal. Wala na. Tapos na. Faith, huwag kang pipikit, ha? Tulong! Tulungan niyo kami! Fatima! Faith! Pasensya na at hindi ako nakatulong. Ang kuyawi! Faith! Wala na ang kuyawi, Manong Cardo. Ang damit na lang na yan ang natira sa kanya. Napatay na siguro namin siya gamit ang lubid na binuhusan namin ng banal na tubig. Pero si Faith at Angel, si Angel... Huwag kang mag-alala. Ako na ang gagamot kay Faith. Hanapin mo na si Angel. Sige, maiwan ko muna kayo. Kailangan kong makapunta sa pool. Angel! Angel, Diyos ko! Ba't nandyan ka sa ilalim ng lamesa? Ano nangyari sa'yo? Iba na ang damit mo. May dugo ka pa sa bibig. Ano nangyari? Pinagkakalmot niya ako sa ilalim ng tubig pero nanlaban ako. Nakatakas ako nang nilabanan kanya. Natakot ako, Fatima. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Hindi ka mamamatay, Angel. Halika rito. Doon na muna tayo sa kwarto ko. Ayos ka lang ba, Fatima? Huwag ka mahihimatay, ha? Fatima! Nagising ako na magaan ang pakiramdam. Mabilis akong bumangon at pinakiramdaman ang sarili. Nagulat pa ako na makita si Fatima at Mang Cardo sa gilid ng kama.
Katabi ko naman ulit si Angel na nakatingin na naman sa kisame. Faith, mabuti naman ayos ka lang. Akala ko kung napano ka na eh. Nag-alala ko ng sobra. Kambal, mabuti naman gising ka na. Wala na ang butlik at sugat sa katawan mo. Natalo na talaga natin ng kuyawi. Malaya na tayo. Talaga? Oo nga, wala nang butlig. Wala na ang sumpa sa akin. Faith, masayang masaya ako ngayon. Nakayaanan natin tong pagsubok na to. Manong Cardo, bakit hindi ka umiimik dyan? Ayos ka lang ba? Ha? Oh, ano yan? May kuyawi ba? Fatima, kising ka na pala. Pasensya na. Mukhang nahawa na ako dito kay Angel na nakatulala lang eh. Mang Cardo, ano ba yung iniisip mo? Kanina kapag ganyan magmula nung nagising ako nung ginamot mo ako. Nung ginamot mo naman si Kambal, wala ka rin sa tamang wisyo. Ayos ka lang ba? May masama akong panaginip. Ano naman yun? Noong nanginginig ako, sa loob ko tulog ako. Nakatulog ako habang nakikipaglaban kayo at hindi ako magising kasi nakita ko kayo sa panaginip ko. Nandito kayo sa bahay na ito, nakikipaglaban sa isang tao. Hindi siya kuyawi, tao siya. Tinatawag niyo siyang traidor sa buhay ninyo. Baka si Kuya Ray lang naman. Tinraidor niya naman talaga kami. Hindi siya lalaki, babae siya. Pero hindi naman totoo ang panaginip ah. Tama si Angel, kaya wala na tayong dapat ipag-alala. Saka hindi na babalik ang kuyawi rito. Dapat maging masaya na lang tayo kasi gumagaling na si Fatima. Alam mo, ang weirdo mo, Angel. Ako? Oo, kapag patungkol sa kuyawi, pinagtatanggol mo pa. Siguro kuyawi ka. Ako? Paano naman nangyari yun? Lagi niyo nga akong kasama eh. Baka kakampi mo. Faith, bakit mo naman nasabi yan? Kasama natin siya lagi at maging siya'y sinaktan ng kuyawi. Maghunos dili ka nga. Kasi nagtataka lang ako, Kambal. Kapag tungkol sa kuyawi, parang tunog na pinoprotektahan niya. Ayoko lang ng gulo at gusto ko rin ng katahimikan sa utak ko. Ang dami ko ng tamong sugat dahil sa kuyawi at pakiramdam ko mamamatay na ako eh. Sana nga, Angel. Ayaw naman kitang paghinalaan pero iba ang inaakto mo eh. Kanina ka pa tulala. Malalim lang ang iniisip ko. Hindi ko akalain na ganyan na magiging tingin mo sa akin. Mang Cardo, pwede po bang patulong ako makapunta sa kwarto ko? Mas gugustuhin ko pa ron kesa kasama si Faith na parang lahat ng iniisip niya ay totoo na. Kakasira ng araw. Angel, magpahinga ka na. Faith, ano ba naman kasing pag-iisip yan? Ramdam ko talaga na may tinatago si Angel eh. Faith, ano ba yung pag-iisip mo? Si Angel talaga? Ang bait-bait ng kaibigan mo na yun, oh. Saka panaginip lang naman yun ni Mang Cardo. May tsansa na hindi magkatotoo kasi panaginip lang naman. Kambal, wag mong ilalang ang panaginip. Hindi ka naman talaga naniniwala sa akin, di ba? Kaya nga naranasan natin ang lahat ng to kasi wala kang paniniwala sa akin. Una, yung pagpapabendisyon. Pangalawa, yung kay Kuya Ray. Pangatlo, itong kay Angel. Kambal, paniwalaan mo naman ako. Tumigil na kayo! Alam nyo, sa halip na nag-aaway kayo, magplano na lang tayo. Hindi natin alam kung buhay ba o patay ang kuyawi, pero Fatima, ikonsidera mo ang panaginip ko. Hindi lang yun basta-basta panaginip. Isa yung babala. Nasaan si Angel? Nasa katabing kwarto at nagpapahinga. Malala rin kasi ang sugat na natamo niya. Nakita mo na, Faith? Siya ang kasama ko kagabi nung hindi ka pa dumadating. Siya ang nagligtas sa akin lalo na tinabol siya ng aswang. Tapos pagbibintangan mo. Ay naku, ewan ko sa'yo. Mang Cardo, ano po bang plano natin kung sakali? May plano ako. Mang Cardo, bendisyonan mo ang bahay bukas din. Ako naman magkakalat ng mga lubid at banal na tubig sa paligid. Napansin ko na yun ang kahinaan ng kuyawi. Kapag nakakalat, mas mabilis tayong makakakuha ng panangga. Mas mainam din na rito na muna tayo lahat. Kailangan sa 1 linggo hindi magpakita ang kuyawi. Saka natin pwedeng sabihin na ligtas na tayo rito. Sige, sang-ayon ako sa plano ni Faith pero Mang Cardo, mas mabuti kung ngayon ka na magbendisyon. Tara na. May dala-dala ka bang mga gamit? Lagi akong handa. Kaya mo bang tumayo? Kaya na po. Faith, tara na. Faith, bakit ba hindi mo ako nililingon? Ayoko lang kasi na magkasagutan tayo, Kambal. Hindi lang ako makapaniwala na hindi mo ako pinaniniwalaan. Pinaniniwalaan kita. Sadyang hindi lang kasi kapanipaniwala yung mga sinasabi mo eh.
Bahala ka na, Kambal. Basta ako, sinabi ko lahat ng hinala ko sa'yo. Nasa iyo na yan kung paniniwalaan mo o hindi. Mauna na ako. Kailangan ko pa maglista ng orasyon. Nagkaroon ako ng interes sa kuyawi eh. Faith, teka. Umalis na nga siya. Oh, Angel! Nagulat naman ako sa'yo. Sabay na tayong bumaba. Bebendisyon na ni Mang Cardo ang bahay. Ayos ka na ba? Ayos lang ako rito. Baka uminit pa ang ulo ni Faith kapag nakita niya ako eh. Pagpasensyahan mo na lang si Faith ha. Ako na ang humihingi ng paumanhin dahil sa pag-aakalang ikaw ang kuyawi. Bilibre na ko rin sa kakambal mo eh. Matalino siya. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Sige na, papasok lang ako sa kwarto ko. Mahapdi pa kasi ang sugat ko eh. Ano kayong ibig sabihin doon ni Angel? Hayaan na nga. Nagsisimula na pala si Mang Cardo. Si Faith naman abalang-abala sa paglatag ng mga lubid. Wala naman akong magawa. Kamusta na kaya si Kuya Ray? Kambal, gusto mo bang bisitahin si Kuya? Ay nako, ano ba yan? Bakit ka nang gugulat? Kasi masyadong malalim ang iniisip mo at hindi mo ako napansin. Mamaya pupunta tayo sa ospital para mabisita natin siya. Tapusin na muna natin to. Hapon na nang matapos ang pagbendisyon at pagkalat ng mga lubid. Magkakasama kami ni na Angel, Faith at Mang Cardo papuntang ospital. Kuya, gising ka na pala. Kayo pala yan. Mabuti at binisita niyo ako. Kamusta ka na? Fatima, bakit mo ako binisita pagkatapos ng gawin ko sa'yo? Sa totoo niyan, nagsisisi na ako. Huwag mo nang gagawin ulit kuya yun ha. Tayo na lang magkakapatid na magkakasama sa buhay. Wala na nga sila mama at papa tapos ganito pa. Patawarin mo ako, Fatima. Nadala ako ng inggit. Para makabawi, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kuya, ano nangyayari? Kuya, bakit ka nanginginig? Kuya, Mang Cardo, tumawag ka ng doktor. Papatayin niya kayo! Papatayin niya kayo! Nasa bahay siya! Nasa bahay lang si... Kuya, gumising ka! Huwag ka naman magbiro ng ganito! Kuya naman! Kuya Ray! Faith! Tulong! Kuya Ray! Bakit hindi ka nagigising, Kuya Ray? Anong ginawa mo, Kambal? Wala akong ginawa. Sinabi niya lang na nasa bahay daw. Hindi ko kasi maintindihan eh. Tapos bigla siya nanginig ngayon. Hindi na siya makagalaw. Hindi na rin siya nagigising. Tabi! Nandito na ang doktor! Lumabas na muna tayo. Kuya Ray, huwag mo kaming iiwan. Huwag kayong mag-alala. Hindi mawawala ang kuya niyo. Kumalma lang kayo, ha? Magiging maayos din ang kuya niyo. Tumahimik ka! Baka nga ikaw pa ang may gawa nito eh. Teka, ano ba kasalanan ko sa'yo, Faith? Lumabas ng doktor. Dok, bakit ka umiiling? Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Anong ibig sabihin yan, Mang Cardo? Wala na ang kuya niyo. Hindi pwede yun! Hindi ko pa nga nakakausap si Kuya eh! Bawin man sinabi mo! Yan ang sabi ng doktor. Nakikiramay ako. Bitawan mo ako, Faith! Ano ba gusto kong yakapin si Kuya? Kuya, pinatawad na kita sa ginawa mo. Bumalik ka na, Kuya! Ikaw, Angel! Ikaw ang may gawa nito sa kuya ko, ano? Ikaw ang nagsumpa sa kuya ko! Faith, tama na. Huwag na kayo mag-away dito. Nagmamakaawa ako. Respetuhin natin si kuya. Angel, tandaan mo to. Sa oras na mapatunayan ko na ikaw ang aswang o kakampi ka niya, magtago ka na. Hindi ko hahayaan na matalo kami sa kamay mo. Fatima, ikinalulungkot ko ang pagkawala ng kuya mo. Pwede bang iburol natin si kuya sa bahay? Oo naman. Tapos na rin naman ako magbendisyon. Ibuburol natin ang kuya mo. Kakausapin ko muna ang ospital. Kuya ko, gumising ka na, kuya. Faith! Huwag ka nang umiyak, Kambal. Hindi yan gusto ni kuya. Hindi ko kasi mapigilan eh. Oo, nagawa yun sa akin ni kuya pero hindi ko naman nakalain na dahil doon, mawawala siya sa atin. Mas gusto ko pang wala siya rito sa bahay o aalis lang siya kaysa sa hindi ko na talaga siya makikitang buhay.
Magsimula nung lumipat tayo, nagkagulo na ang buhay natin. Kambal, ayos lang ang umiyak. Pero huwag kang mawili ha, kasi hindi pa tapos ang laban natin. 1 linggo. Sa 1 linggo, kailangan handa tayo kasi posibleng umatake ang kuyawi. Kung sakali man na hindi, sigurado na tayong tapos na talaga ang laban. Si Angel, anong ginagawa niya sa may pinto at nakatingin pa siya sa atin? Hayaan mo na lang siya. Yakapin mo na lang ako. O tandaan mo na tayong dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Kung ano man ang mangyari, lagi tayong magkakampi. Naiintindihan mo ba, Kambal? Dito ka lang ha. Huwag mo akong iiwan. Kahit anong mangyari, Faith, dito ka lang sa tabi ko. Magmula nung araw na yon ay pinaghandaan namin ang pagsugod ng kuyawi. Araw-gabi, kasabay ng burol ni Kuya, nagbabantay kami sa bahay. Alerto rin kami kung sakaling dumating man ang kuyawi pero hindi ito dumating. Nanatili rin sa bahay si Mang Cardo na siyang nagsisilbing ama rin namin. Sa 1 linggo ay ramdam ko ang mabigat na presensya na dala ng bahay, lalo na at hindi rin nagpapansinan sina Angel at Faith. Madalas ko rin napapansin na sinusundan ni Angel si Mang Cardo at tinutulungan ito sa mga gawain. Isang hapon, nasa harapan ako ng puntod ni Kuya Ray. Kakalibing lang ng bangkay ni Kuya Ray at nagsialisan na rin ng konting bisita na dumalo. Ang sementeryo ay malapit sa gubat at tanging mga lapida sa damuhan lamang ang makikita sa buong paligid ng sementeryo. Faith, mabuti naman dito na kayong dalawa ni Angel. Nasaan si Mang Cardo? Kambal, uuwi muna saglit sa bahay niya. May kukunin daw siya kasi aalis na raw siya. Huh? Bakit may dala kang lubid? Ano yan? Mga papeles ba to ng lupa? Bakit mo to pinakialaman? Para saan mo yan gagamitin, ha? Huwag mong sabihin na para sa kuyawi. 1 linggo nang hindi nagpaparamdam yon. Sigurado kong hindi nababalik yon. Magaling na nga rin ako eh. Kambal, yung mga papeles na yan na magpapatunay na atin ang lupa. Hindi ba nabanggit mo sa akin sa burol ni Kuya na ang pakay ng kuyawi ay ang lupa na ninakaw daw ng lolo natin? Dinala ko kasi baka kasama lang natin ang kuyawi at nagpapanggap na mabait para hindi mapaghinalaan. Nagpaparinig ka ba sa akin? Alam mo, punong-puno na talaga ako sa'yo eh. Huwag na kayo mag-away dito. Akin na nga yung lubid na yan. Itong lubid na to, ito ang magdadala ng kamalasan sa atin. Dapat sa mga pananggas sa kuyawi, tinatapo na. Bakit mo tinapon, Kambal? Ang layo pa naman ng pagkakatapon mo. Kambal naman. Pwede ko naman itago na lang yun pero ikaw tinapon mo pa talaga. Kunin mo yun. Bakit ba kailangan mo pa yun, ha? Faith, wala na ang kuyawi, wala na ang aswang. Itigil mo na ang kakadala ng mga gamit na konektado sa aswang na yon dahil tapos na. Makinig ka naman sa akin, Faith. Kambal, gusto ko lang ng bagay na poprotekta sa atin pero tinapon mo pa. Paano kung sugurin tayo ng babae rito na inako sa pangalang Anghel pero demonyo naman pala? Bakit ba akong pinag-iinitan mo? Hindi ko akalain na magiging ganyan ka sa akin. Kung ako ang kuyawi, matagal ko na kayong pinatay. Pero hindi, kasi wala naman talaga akong kaalam-alam. Sumusobra ka na, Faith, ha? Lagi ako nandyan sa inyo kapag may labanan kayo ng kuyawi tapos grabe ka? Pinaghihinalaan mo pa rin ako? Diyan na nga kayo! Angel, saan ka pupunta? Umalis na siya. Faith, bakit ba pinag-iinitan mo si Angel? Umalis tuloy yung tao. Sa ginagawa mo, pinapahiya mo ang sarili mo. Kambal, malakas ang loob ko na konektado siya sa kuyawi kaya hindi rin ako mapakali. Yung panaginip ni Mang Cardo. Panaginip lang yun. Hindi yun totoo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo at hindi mo ako pinaniniwalaan, ha? Dapat nga ako magtanong yan sa'yo eh. Bakit ba ang tigas ng ulo mo at hindi mo ako kayang paniwalaan na mismong kakambal mo, ha? Kasi naman, Faith, hindi ka panipaniwala. Kambal, konektado ang isip at puso natin at alam kong ramdam mong hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Pero anong pinapakita mo sa akin? Hindi ka nagtitiwala sa akin kasi mas pinaniniwalaan mo ang ibang tao. Akala ko natuto ka na kay Kuya Ray. Huwag mong idamay si Kuya Ray dito, Faith. Sa bagay, mas matimbang ang pagtitiwala mo sa iba kaysa sa akin. Faith, hindi totoo yan. Teka, saan ka pupunta? Faith, bumalik ka rito! Ay, grabe, ang tigas talaga ng ulo ng kakambal ko. Kuya Ray, tulungan mo naman ako. Mukhang nagkaroon ng tampo sa akin si Faith. Ang
Totoo niyan, kuya. Naisip ko yung sinabi niya. Yung panaginip ni Mang Cardo at mga huling sinabi mo. Oo, tinuturo nito si Angel pero parang wala namang kakayahan na maging ganun si Angel eh. 9 na taon na namin siyang kakilala. Magmula nung buhay pang nanay at tatay natin. Anong gagawin ko? Faith! Ay, iniwan niya talaga ako ditong mag-isa. Saan ba pumunta yung babaeng yun? Siya ba ang hinahanap mo? Sino yan? Aswang! Faith! Faith! Bakit ka kasama ng kuyawi? Halika rito! Hindi ka niya makikilala. Kontrolado ko ang isip ng kakambal mo. Alam mo na pupuno na rin ako sa kakambal mo eh. Masyadong matalino. Bakit ka pa bumalik? Dapat hindi ka na bumalik pa. Napatay na kita, di ba? Dahil nasugatan kita ng matindi. Dapat patay ka na. Bakit buhay ka pa? Hindi ako madaling patayin, Fatima. Pero kayo, kayang-kaya ko kayong patayin isa-isa. Dati lupa lang ang gusto ko kaso tinamaan ako ng gutom kaya pasensyahan na lang tayo. Faith, alam mo na ang gagawin. Faith, bakit may dala kang kutsilyo? Ano gagawin mo? Kambal, gumising ka naman oh. Faith, wag mong gawin to. Ow! Bakit mo ko sinusugod? Faith! Bitiwan mo ang kamay niya at hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Dapat lang na mamatay ka sa kamay ng kapatid mo. Baliw ka ba? Kapatid ko to. Faith, gumising ka. Hindi ikaw ang tipo na sasaksakin ako gamit ang kutsilyo. Tumigil ka sa pag-uurasyon dyan na aswang ka. Faith! Walang magagawa ang pag-iwas at pagsampal mo sa kapatid mo. Labanan mo siya para naman matuwa ako sa iyo. Ow! Aray, ang sakit. Lagot ka talaga sa akin, Faith, kapag bumalik ka sa ulirat mo. Ow! Ang lakas ng hampas mo sa ulo ko ah. Hindi ko naiwasan ang kutsilyo mo. Dinapulisan mo lang ako sa braso ko. Faith! Faith, gumising ka. Patayin mo siya, Faith. Ayan nga, itarak mo ang kutsilyo sa braso niya. Magaling. Nagugustuhan ko na ang labanan na ito. Masarap ba ang sugat mo sa iyong tagiliran na siyang si Faith mismo ang may gawa? Huwag kang iilag-ilag dyan. Labanan mong kapatid mo. Pasensya na kung nahampas kita sa ulo mo, Faith, ha? Kailangan mo talagang magising eh. Akin na yung kutsilyo. Hoy, Kuyawi! Manahimik ka sa walang kwenta mong pag-oorasyon! Bitawan mo ako! Umalis ka sa ibabaw ko. Ang lakas ng loob mong sugatan ang pisngi ko. Ano? Nagustuhan mo ba ang talim ng kuko ko? Punong-puno na ako sa'yo. Dahil lang sa lupa kinakalaban mo kung demonyo ka, isasampal ko sa'yo ang mga papeles ng lupa para malaman mo na legal na binili ng lolo ko ang lupa at hindi ninakaw. Tumahimik ka. Nasaan ang papeles? Heto. Nahulog mo. Ano to? Legal na binenta sa lolo mo ang lupa namin? Hindi magagawa yun ang pamilya ko. Magnanakaw ang lolo mo. Ang magnanakaw dito ay ikaw. Kasi pilit mong kinukuha ang bagay na hindi naman sa'yo. Siguro sinadya ka lang talagang iwan ng mga magulang mo kasi wala kang kwentang aswang. Pakawalan mo ako! Alisin mo yung kamay mo sa leeg ko! Alis! Dawiin mo, sinabi mo! Mahal ako ng pamilya ko at ang lupa na yon ay akin! Binenta to kay Lolo. Kay Lolo to at hindi sa'yo. Bakit ka pa ba naghahabol sa mga bagay na hindi naman sa'yo, ha? Tama na! Alisin mo ang kuko mo! Dito sa tagiliran ko, aray! Ang lakas ng loob mong hampasin ako sa ulo! Sige, tumakbo ka! Hindi ka makakatakas sa akin! Faith! Tumayo ka dyan! Faith, mabuti naman at gising ka na. Halika na! Umalis na tayo dito! Kambalan na nangyayari. Nahihilo ako. Ha! May kuyawi! Nandito ang kuyawi! Halika na! Umalis na tayo dito, Faith! Tara na! Kambal! Dito, tara! Faith, bakit mo ko hinihila papasok ng gubat? Mas delikado tayo rito. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Kambal, kesa naman may madami na ibang tao. Dito makakatakas pa tayo at matatalo pa natin ang tuluyan ng aswang. Alam ko na ang totoo, Kambal. Hindi ko na kailangan ng ebidensya kasi mismong mata ko na ang nakakita. Alam ko na kung sino ang aswang. Walang iba kundi si... Hindi ka makakatakas sa akin! Papatayin ko kayong lahat! Umalis ka sa ibabaw ko, Faith! Hanapin mo si Angel at Mang Cardo! Humingi ka ng tulong! Hindi ka pa talaga nakontento kanina, ha? Sinampal ko na nga sa iyong katotohanan at may ebidensya pa ako pero binaliwala mo! Kasi
Kasi hindi ko paniniwalaan ang mga papeles na yon! Ang lupa na yun ay akin at mananatiling sa akin lang! Ano ba? Bitiwan mo ako, sabi! Aray! Tumama pa ang sugat ko sa bato. Pwede ba itigil mo na to? Umalis ka na sa ibabaw ko. Ano ba? Tanggalin mo rin yung kuko mo sa ulo ko. Hindi ako mamang tulad mo. Kaya ko rin iwasan ang mga atake mo. Ano ba? Umalis ka sa ibabaw ko! Suntok lang ba ang kaya mo? Magaling! Hindi ko lang alam kung kakayanin mo pa tong susunod na gagawin ko. Huwag mo nang pilit ipagpalit ang pwesto natin. Hindi ka talaga titigil, ano? Pwes mamamatay tayo dito pareho! Tumigil ka sa pagulong! May pabagsak na lupa! Itigil mo, sabi! Hindi ba malakas ka? Pigilan mo ako! Itigil mo, sabi! Aray, ang sugat ko! Malas! Bakit likod ko pa ang tumama sa nakausling bato? Nakita mo na! Nahulog na tayo! Aray! Ano ba? Umalis kang demonyo ka! Kumalma ka. Hindi ba to ang gusto mo? Pasalamat kang at umalis ako sa ibabaw mo sa maliit na tadyak mo lang! Papatayin kita! Wala kang utang na loob sa akin. Inalagaan ko kayo, minahal. Tapos, ito ang igaganti mo sa akin? Ito ba, ha? Teka, bakit parang pamilyar ang boses mo? Bakit nagiging boses mo ang nanay namin? Huwag mong gagamitin ang nanay ko sa mga kademonyohan mo. Mamatay ka na! Itigil mo yung kakaorasyon mo, pwede ba? Nahihilo na ako. Ano nangyayari? Nasaan ang kuyawi? Ma? Ma? Anak ko. Huwag. Anak ko. Ma, hindi ka totoo. Patay na ang nanay ko. Anak ko, huwag mo akong sasaktan. May kumukontrol sa akin. Ako ang nanay mo. Iligtas mo ako, anak ko. Iligtas niyo ako. Kayong dalawa ni Faith. Niloloko mo lang ako. Hindi ikaw ang nanay ko. Hindi ako sasaktan ng nanay ko. Bakit kamukha mo si Mama? Bakit mo ginagaya ang boses ng nanay ko? Mang Cardo, nandito ka. Mabuti na sundan mo kami. Nasa ibaba si Kambal Fatima kasama ang aswang. Nandito siya? Mabuti naman. Nahanap ko ng solusyon para mapatay siya. Para maging malaya kayo. Makinig ka sa akin, anak. Ako ang nanay mo. Nung araw na naaksidente kami ng iyong ama, yun din ang araw na kinuha ng aswang ang katawan ko. Kapag katawang tao ay pinapanood ko kayo parati. Hindi ako bumabalik kasi baka madamay kayo sa gulo na meron ako. Tapos hindi ko alam na nadamay na pala kayo. Patawarin niyo ako, anak. Halika rito kay Mama. Yakapin mo ko hanggang nakikilala pa kita. Mama? Mama ko? Matagal na ako nangungulila sa'yo. Magmula nung namatay kayo. Akala ko hindi na kita maiyakap, Mama ko. Huwag kang umiyak, anak. Ihahatid na kita sa taas. Tara na. Mama ko, ano ba talaga nangyari sa aksidente? Bakit natagpuan na lang kayo ni Papa na namatay na? Hindi ka man lang nagpaalam sa amin. Patawarin mo ako, anak, pero maayos naman ang buhay ninyong magkakapatid. Hindi yun ako kailangan pa. Ma, dyan ka nagkakamali. Kailangan ka namin. Kung alam ko lang na ang kuyawi ay ikaw, hindi na sana kita nasaktan. Di sana nang hingi tayo ng tulong kay Mang Cardo. Kambal, Fatima! Nandiyan na sila! Faith! Faith, nandito si Mama! Yakapin mo siya! Alam ko nangungulila ka rin sa kanya! Fatima? Nasaan ang aswang? Natakasan mo ba siya, ha? Ang totoo, Faith, may maganda ako sa iyong balita. Nasaan ang kuyawi? Kailangan na natin siyang hanapin para matapos na ito. Hindi na kailangan, Mang Cardo. Dahil ang kuyawi, siya ang ina natin, Faith. Siya ang nanay natin at nakukontrol lang siya ng mga aswang. Bakit ganyan ka makatingin, Faith? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ayaw mo bang... Kambal! Halika rito! Dito ka sa likuran namin! Manloloko ka! Huwag mong itulak si Kambal! Ah! Mama, bakit mo ako tinulak? Bakit ka tumatawa dyan? Bakit bumabalik ka na naman sa dati mong anyo? Hindi siyang nanay mo. Ginamitan kanya ng orasyon at nagpapaloko ka naman. Gumising ka! Nakalimutan mo na bang mangkukulam ang mga kuyawi? Ano? Hindi! Hindi totoo yan! Mama, nagsisinungaling lang sila! Sabihin mo, ikaw talaga ang mama namin! Faith, maniwala ka! Kambal, hindi ako maniniwala kasi alam ko ang totoo. Tama ako! Ang aswang na nasa harapan natin ngayon ay walang iba kundi si... Anak ko, Faith! Halika rito kay Mama! Gagamitin mo pa ang boses ng mama ko, ha? Wala ka respeto!
Hindi mo na nirespeto ang kaluluwa ng aming ina! Ano nangyayari? Hindi ikaw ang nanay namin? Niloko mo ko! Nagpaloko ka! Kaya ka naluloko kasi masyado kong malambot! Huwag ka na makipaglaban dahil alam na namin ang sikreto mo. Alam na namin kung paano ka talunin. Sige, tumawa ka lang. Yan rin naman ang paniguradong huling tawa mo. Tumabi ka, Faith! Oo! Naloko mo ako kasi ginamit mo ang nanay ko. Lumambot ang puso ko pero nanay ko yon. Matagal ko nang hindi nakikita at nakakausap ang nanay ko. At nung oras na ginamit mo ang boses niya, nalambot ako. Kung gusto mo ng lupa, ibibigay ko to sa'yo. Pero bakit pati ang buhay namin? Tama na! Hindi ka ba napapagod? Kinuha mo na ang buhay ng kapatid namin. Hindi ka pa ba tapos, ha? Hindi ako matatapos hanggat hindi ko kayo napapatay! Lahat kayo! Akala ko ba kaibigan kita, Angel? Ha? Faith, ano sinasabi mo? 9 na taon kitang kaibigan. 9 na taon mo kaming niloko. Saksi ka sa bawat hirap ng buhay namin. Magmula nung nawala ka sa tabi ng tinuring mong tatay, inampun ka ng pamilya namin tapos ganito ang isusukli mo. Faith, ano nangyayari? Lahat na lang ba ng mga naging pagsasama natin? Lahat ba yun pagpapanggap lang, Angel, ha? Ha? Angel? Siya si Angel? Oo, nung iniwan ka ni Faith ay naabutan niya si Angel na nagpapalit anyo bilang kuyawi. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Magaling. Nakuha niyo na ang sikreto ko. Ano naman kung ako si Angel? Ano naman kung may pinagsamahan tayo? Mas malala pa rin ang galit ko sa lolo nyo. Ilang taon na ako nanirahan dito. Dumagdag man ang edad ko pero hindi ako tumatanda. At sa bawat taon na lumilipas, walang pagmamahal na nabuo. Lahat kayo kinasusuklaman ko. Kahit ako? Bakit hindi ka makapagsalita? Hindi mo rin ba inaasahan na alam namin na si Mang Cardo ang taong nag-alaga sa'yo nang iniwan ka ng pamilya mo? Pero noong nawala ka, hindi ka na bumalik sa kanya. Alam namin kasi nakita namin yung litrato mo sa bahay ni Mang Cardo. Ano? Si Angel ang nawawala mong ampon? Kaya pala hindi mo masyadong pinapahirapan si Mang Cardo kasi mahal mo siya. Manahimik kayo! Wala kayong alam sa nararamdaman ko at lalong-lalo na sa kung ano man ang ginawa ko noon. Lahat yon pagpapanggap. Ngayon ilalabas ko ang tunay kong layunin. Yon na yung mapatay kayong lahat. Oo, maging ikaw, Mang Cardo! Anong silbi ng pagkakaroon ng Angel na pangalan kung isa kang demonyo? Pwede ka naming maging pamilya, Angel. Kahit may lahi kang ganyan, tatanggapin ka namin. Nagpapatawa ka ba? Kasi kung oo, nakakatawa ka. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupat ang balak kong patayin yung mga taong kapamilya ng taong nagnakaw ng lupa namin! Lupa lang yun! Hindi nga yun pag-aari ng pamilya mo! Hindi ba nasabi sa'yo ng mga magulang mo? Ayon sa mga papeles, legal na nabili yun ng lolo ni Faith at Fatima. At base rin kay Lolo, ang pera na napagbentahan ng lupa ay sinabong ng mga magulang mo. Hindi ba nila sinabi sa'yo? Kaya wala kang karapatan sa lupa ko. Hindi ba pwedeng kalimutan mo na lang yon, ha? Kalimutan? Sobrang daling sabihin pero mahirap. Dala-dala ko lagi ang puot ng pag-iwan sa akin ng pamilya ko. Dahil bukod sa nagmamakaawa akong ibalik ang lupa sa pamilya namin, kinamumuhian nila ako kasi ako raw ang malas sa lahi ng mga kuyawi na aswang. Tapos sasabihin nyo na kalimutan? Magkakamatayan na muna tayo! Tama na! Pues, lalabanan ka naming demonyo ka! Demonyo? Nakakatawa ka naman, Faith! Nakalimutan mo na ba yung oras na tumahimik ka? Susugurin mo ako, Faith, talaga? Sa tingin mo ba mapapatay mo ako gamit ang lubid na yan? Mabilis kong naiilagan ang atake mo. Ow! Ano, ha? Yan na ba yun? Matapang ka na, ha? Ako naman ang susugod ngayon. Dapat mabilis ka ring umilag! Ha! Faith! Walang iya ka. Sinaktan mo ang kapatid ko. Sa pisngi mo pa talaga siya kinalmot gamit ang matulis mong kuko. Tama lang yan. Para kahit naghilom na ang mga sugat, maalala niya pa rin ako. Hindi pa ako tapos. Dapat lang na ibaon ko sa iyo ang matutulis kong mga kuko! Demonyo ka talaga! Walang iya ka! Tama ka naman! Demonyo nga ako! Tama na! Bitiwan mo siya! Hindi na makahinga kakambal ko! Mamamatay ka rin! Nakakatuwa ka naman, Faith. Hindi lang ako may baho rito.
Natatakot ka bang malaman nila ang matagal mo ng sikreto, ha? Angel, pakawalan mo na si Faith. Nakikiusap ako sa'yo. Manahimik ka dyan, tanda! Fatima, hindi ka ba nagtataka kung paanong si Faith lamang ang nakaligtas ng oras ng aksidente ng mga magulang mo? Fatima, kambal, huwag ka maniniwala sa kanya. Sinungaling siya! Sige, lumapit ka pa dyan sa kapatid mo para malaman mo ang sikretong ibubunyag ko. Itigilan mo na to, Angel! Pwes, Fatima, si Faith ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang nyo! Hindi totoo yan. Natagpuang walang malay si Faith. Wala siyang kaalam-alam. Mali ang nabalitaan mo. Kawawa ka naman. Nung araw ng aksidente, nasa eskwelahan ka na maisipan ni Faith na umalis kasi maghahanap daw ng multo. Pakawalan mo ako! Mang Cardo, tulungan mo ako! Diyan ka lang at hayaan mo ako magkwento! Umalis si Faith kasi maghahanap siya ng multo. Sinundan siya ng mga magulang mo kasi ayaw nilang mapahamak ang kakambal mo. Gamit ang sasakyan, sinundo siya pero may mga masasamang tao na humarang sa sasakyan. Lahat yon ay nakabalabal. Akala nitong kapatid niyo, mga demonyo sila pero nagkamali siya. Angel, tama na! Tumahimik ka na! Huwag ka maingay dyan! Nakikinig ang kakambal mo. Nung oras na yun, pinalabas ng sikreto si Faith para humingi ng tulong. Pero dahil sa pagmamahal sa mga nilalang na katulad namin, nilabanan niya ang mga yon. Nag-orasyon pa siya kasi akala niya matatalo niya yon. Dahil doon, naglabas ng baril ang isa sa mga humarang. At sa isang iglap, lumabas ang tatay mo at nabaril siya. Ganon din ang nangyari sa nanay mo. Si Faith, nawala ng malay at akala ng lahat na matay na. Kaya pagkatapos magnakaw ng mga taong yon, iniwan nila ang patay na katawan ng mga magulang mo. Sa tingin mo, Fatima, sino ang mas demonyo sa amin? Ako o ang kapatid mo? Paano mo nasabi yan? Namatay sa aksidente ang mga magulang ko. Hindi ganyan ang kwento at alam kong hindi magsisinungaling si Faith sa akin. Faith, nagsisinungaling lang siya, di ba? Hindi yan totoo. Faith, bakit hindi ka makatingin sa akin? Nakakatawa kayo magkapatid. Yang kakambal mo nagkwento sa akin. Natatakot siyang makulong kaya nagsinungaling siya. Matalino nga talaga siya, hindi ba? Hindi yan magagawa ni Faith. Hindi ako lolokohin ng kakambal ko. Hindi! Fatima, huwag kang magpadala sa emosyon mo. Kailangan muna nating matalo ang kuyawi saka tayo mag-usap ni Faith at makumpirma kung totoo ang sinabi ni Angel o hindi. Nagmamakaawa ako sa'yo, Faith. Mahal ko si Angel kaya gusto ko rin siyang matahimik. Kailangan niya mawala kasi kung hindi, papahirapan niya kayo o kaya maging ako. Tama ka. Hindi ako magpapadala sa emosyon ko. Kailangang magawa mong pagsalitain siya ng orasyon. Orasyon bilang kahinaan niya. At anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Heto, kutsilyo. Pinabad ko yan sa mantika. Sugatan mo siya. Ano sabi mo? Gusto mong malaman? Pwes, mamatay ka na! Hindi na ba natatapos ang pagsugod mo sa akin? Kontento ka na ba sa konting daplis ng kutsilyo? Ako naman! Lahat ng sakit na naranasan ko, ibabalik ko sa'yo. Magaling kang umiwas sa mga pag-atake, ha? Nagawa mo pang umakyat talaga ng puno! Umalis ka sa ibabaw ko! Tikman mo ang talim ng kutsilyo sa mukha mo! Lahat ng to ay para sa mga ginawa mo sa akin. Sige! Orasyonan mo ko dahil babalik lang naman sa'yo ang lahat ng orasyon na ginagawa mo! Umalis ka na sa ibabaw niya, Fatima! May hawak na lubid si Mang Cardo. Tumakbo siya palapit kay Angel saka pinaikot dito ang lubid. Napasigaw sa sakit si Angel at pilit na nagpumiglas. Tumayo naman si Faith at tinulungan na maitali ang lubid kay Angel. Biglang nagsalita si Mang Cardo katulad ng orasyon ni Angel. Unti-unting nawala ang sakit ng dibdib ko habang napaluhod na lamang sa sakit si Angel. Nakabibingi ang sigaw nito. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Naging isa siyang tao at si Angel na nga. Ang kanyang inosenteng mata ay nagmakaawang nakipagtitigan sa akin pero agad ding napalitan ng galit. Susugurin niya sana ako nang madapa siya sa lupa. Pilit niya akong inaabot pero tuluyan siyang natumba sa lupa. Angel! Buhay pa ba siya? Mang Cardo, hindi na yata siya humihinga. Anong gagawin natin? Napatay ata natin siya. Tapos na.
Tama nga ang nabasa ko. Doble ang epekto ng kanilang inoorasyon kapag inorasyon na ito sa kanila. Inorasyonan mo siya? Pero tinuring mo siyang anak at... Mas pipiliin kong iligtas kayo na tunay kong kapamilya kaysa sa kanya na saglitan ko lang naman nakilala. Mas importante pa rin na nailigtas ko kayo. Paanong pamilya niya? Wala na siyang pamilya. Wala nang maghahanap sa kanya. Ibig sabihin, tapos na. Wala na. Malaya na talaga ako. Tama. Malaya na kayo. Wala nang manggugulo pa sa inyo. Wala na ang kuyawi. Kambal, ayos ka lang ba? Marami kang sugat. Umuwi na tayo. Huwag mo akong hawakan. Kaya kong sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kambal, Fatima, anong problema? Seryoso ka? Tinatanong mo ko niyan? Sa tingin mo anong dahilan? Pagkatapos ng mga nalaman ko, aakto ko na parang walang alam, ha? Sabihin mo nga sa akin, sagutin mo ko. Bakit ka umiiyak? Hindi yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay kumpirmasyon. Hindi yan luha mo. Kambal, Fatima, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Bakit nakatutok ang kutsilyo na yan sa akin, ha? Kasi galit na galit ako sa'yo. At dapat lang na mamatay ka! Sige, ituloy mo. Patayin mo ako kung yan ang magpapagaan ng loob mo. Hindi kita lalabanan kasi mahal kita, kasi kakambal kita. Bata pa ako noon. Akala ko hindi masama ang ginawa ko. Siguro, kung sinunod mo si Mama at Papa, buhay pa sila ngayon. Hindi sana ako nangungulila ng ganito. Alam mo pa kung anong kinasasakit ko? Yun ay ang pagsisinungaling mo sa akin. Pinaniwala mo ako sa kwento mo patungkol sa pagkamatay ng mga magulang natin. Umakto kang inosente, pero hindi pala. Ikaw pala ang dahilan ng pagkawala nila. Walang masasakit sa sugat na meron ako sa mga nalaman ko, Faith. Wala! Fatima, tama na. Akin na yung kutsilyo. Akin na! Huwag ka nang magmatigas. Ha? Umalis na tayo rito. Sa bahay niyo na lang kayo mag-usap ng masinsinan, ha? Gagamutin ko rin ang mga sugat ninyo. Fatima, umalis ka na riyan sa ibabaw ni Faith. Hindi ko alam kung mapapatawad kita. Hindi ko na rin alam kung ano pang gagawin ko pagkatapos ng mga nangyari. Punong-puno lahat ng emosyon. Lahat! Kambal, Fatima, pakinggan mo ako. Kulang ang sinabi ni Angel. Sa kakahubos ka kapag napakinggan mo na ako. Please, pakinggan mo naman ako. Mauna na kayo. Ako nang bahala sa katawan ni Angel. Faith, sundan mo na ang kapatid mo. Fatima, pakinggan mo ako. Pwede ba tumigil ka na? Ayoko makinig sa'yo. Gusto ko magpaliwanag. Ang tigas ng ulo mo. Sige, magpaliwanag ka. Anong sasabihin mo, ha? Kambal yung sinabi ni Angel. Lahat ng yun totoo. Lahat ng yun, bawat detalye. Lahat yun nangyari. O anong punto ng pakikipag-usap mo? Kung totoo naman pala lahat yun, ha? Pero hindi niya sinabi sa'yo na nandun siya sa kotse kasama namin. Maniwala ka sa akin, kasama ko siya. Binago niya yung huling parte na kinuwento ko sa kanya. Hindi ko kinuwento kasi nasaksihan niya mismo, Fatima. Ang totoo niyan, inaya ako ni Angel na lumabas para maghanap ng mga multo. Nakita kami ng mga magulang natin at nang mangyari ang krimen na yun, si Angel ang nagsabi sa akin ng mga demonyo ang mga taong nambaril sa mga magulang natin. Ha, nakakatawa ka? At naniwala ka ron, ha? Sobrang inosente ko ng mga oras na yun, Kambal. Wala akong alam sa nangyayari. Napaniwala ako sa sinabi ni Angel. Lumabas din siya kasama ko. At nung babarilin na kami, si Mama ang nagligtas sa akin habang hinarang naman ni Papa ang bala na para kay Angel. Doon ako nawalan ng malay. Nagising ako na nag-aalala si Angel at sinabing kasalanan ko ang lahat. Natakot ako kaya sinabi ni Angel na magsinungaling. Akala ko hindi ka magsisinungaling sa akin, pero nagkamali ako. Isa kang traidor. Nakakatawa nga kasi napapalibutan ako ng mga traidor. Una si Kuya Ray, pangalawa si Angel. At hindi ko matanggap ikaw. Ikaw nakakambal ko. Pinaniwala mo ko sa lahat. Pero ngayong alam ko na, hindi ko matanggap yon, Faith. Patawarin mo ako, Kambal. Sinabi ko na sa'yo ngayon, gusto mo lumuhod ako? Humihingi ako ng tawad sa'yo.
Hindi ko lang talaga kaya na sabihin sa'yo dahil natatakot ako sa sasabihin mo eh. Pero hindi ka naawa sa mararamdaman ko. Sa akin! Hindi ka man lang naawa sa akin! Kambal, Fatima. Anong gagawin mo sa kutsilyo? Bitawan mo yan. Kakambal mo pa rin ako. Patawarin mo ako. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay si Mama at Papa. Magsama kayo ni Angel. Magkakasama kayo umuwi sa bahay kung saan ako at si Kuya ay naghihintay. Walang kapatawaran ng ginawa mo, Faith. Tong dibdib ko, parang bibiyakin na sa sakit. Dahil yun sa'yo. Kambal, Fatima. Kung ano man yung iniisip mo, itigil mo na yan. Huwag ka magpadalos-dalos, nagmamakaawa ako sa'yo. Ayaw kitang saktan kasi kakambal kita. Sarili ko na lang ang sasaktan ko. Kambal, wag! Mang Cardo! Anong nangyayari? Ay, Diyos ko, Fatima, anong ginagawa mo sa sarili mo? Ay, kunin mo itong kutsilyo, Faith. Ano ba yung iniisip mo? Nababaliw ka na ba? Oo, mababaliw ako rito dahil sa mga naranasan ko. Sinong hindi mababaliw ngayon, ha? Lahat na nakapaligid sa akin, traidor. Ikaw nakakambal ko. Tinraidor mo ako. Kambal, Fatima, patawarin mo ako. Lahat gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Huwag mong saktan ang sarili mo, hindi ko kakayanin. Peke ka. Ayaw mong patayin ang sarili ko? Pues ikaw ang papatayin ko. Ano, Mang Cardo? Bakit mo ako pinipigilan sa pagsugod ko, ha? Papatayin mo ang kapatid mo? Tapos kapag namatay siya, anong gagawin mo? Anong mangyayari? Matutuwa ka na ba? O eto, kutsilyo! Patayin mo! Patayin mo na rin ako para makontento ka! Ano bang gusto mong gawin ko, Fatima, para mapatawad mo ko? Ang gusto ko, lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag ka nang uuwi sa bahay. Bahala ka sa buhay mo. Pagdating ko sa bahay ay agad akong dumiretso sa aking kwarto hanggang sa makatulog. Paglabas ko ng aking kwarto ay agad kong hinanap si Faith at si Mang Cardo. Nagulat ako na makita si Mang Cardo na lumabas sa isang kwarto. Mang Cardo. Hindi mo ba inaasahan na nandito ako? O baka naman maging ako gusto mo na rin paalisin? Wala naman akong sinasabi. Umalis na si Faith. Sinabi niya sa akin na mahal ka niya. Huwag ka raw mag-alala kasi magiging maayos ang buhay niya. Hindi ako umalis kasi nag-aalala ako para sa iyo. Pero depende pa rin kung gusto mo akong paalisin sa bahay na ito. Dito lang muna kayo, Mang Cardo. Salamat po sa hindi pag-iwan. Walang anuman. Pero bilang kaibigan mo at parang ama mo na, sana matuto ka ring magpatawad, Fatima. Hindi man ngayon pero darating ang araw na mangungulila ka sa kakambal mo. Tandaan mo, puso't kaluluwa, konektado kayo. O siya, maiwan na muna kita. Isang buwan na ang lumipas, bumalik ang dating buhay ko. Trabaho at bahay lang ang naging gawain ko sa bawat araw. Hindi naman ako iniwan ni Mang Cardo at siya ang umaktong ama sa akin. Lumipat din ako ng bahay dahil sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari sa dating bahay ay hindi ko maiwasang malungkot at masaktan sa bawat pangyayari ron. Binigay ko ang bahay na yon kay Mang Cardo bilang pasasalamat na rin sa ginawa niya sa akin. Bumalik ako sa dati. Naging masigla ulit ako. Nagkaroon ng negosyo at bagong trabaho na may mataas na sahod. Pero hindi pa rin ako tuluyang naging masaya. May kulang sa akin at yun ay ang kakambal ko. Isang hapon, nagtungo ko sa libingan ng aking ama, ina at ng aking Kuya Ray. Magkakatabi lang ang mga libingan nila. Nandito na naman ako, mag-isa. Bumibisita ba siya sa inyo? Oo, kasalanan ko kasi pinalayas ko pero ang mahalaga ngayon, nakapag-isip-isip na ako. Nangungulila ako sa kanya, inamin ko yon. Kaya nga gusto ko na siyang bumalik eh. Ay, wala na akong balita sa kanya. Maging si Mang Cardo, wala na ring balita kay Faith. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko na makita ang kakambal ko. Umuulan na. Umiiyak ba kayo, ha? Pumuesto pa talaga kayo sa ulap na nasa itas ko para maramdaman ko. Ay, gusto ko nang mayakap ang kakambal ko. Oh, bakit wala nang ulan?
Ngayon nagdadrama na ako, saka naman nawala ang ulan. Kambal, bakit ka nagpapaulan? Paano kung magkasakit ka? Nawala lang ako ng 1 buwan, pinapabayaan mo na ang sarili mo. Faith! Nandito ka nga. Patawarin mo ko sa ginawa ko. Nadala lang ako ng emosyon ko eh. Patawarin mo ako, Kambal. Fatima, wala kang kasalanan kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ako nga dapat ang magsabi niyan eh. Oo na, pinapatawad na kita. Oo, alam ko. Sinabi sa akin ni Mang Cardo. Pero sabi ni Mang Cardo, wala na siyang balita sa'yo. Ako kasi nagsabi nun. Ayoko kasi na magalit ka dahil lang nakikibalita ako sa'yo. At hindi ko rin alam na tatanungin mo ko sa kanya. Huwag ka magalit kay Mang Cardo, ha? Hindi na. Salamat naman at maayos na. Umuwi ka na, ha? Ayoko na ulit na magkahiwalay tayo. Pangako yan, Faith. Hindi na tayo mag-aaway. Pangako, Kambal. Halika na, bago pa lumakas ang ulan. Magkasama kaming umuwi ni Faith nung araw na yon. Habang naglalakad kami ni Faith ay sinalubong kami ni Mang Cardo. Gaya ko, tuwang-tuwa rin siya dahil naging maayos na kami at pinangako sa isa't isa na parati kaming magdadamayan lalo na't kami na lamang 3 ang magkakapamilya. Hindi rin nagtagal, lumipat kami ng ibang bansa. Naiwan si Mang Cardo sa Pilipinas upang doon manirahan at mag-alaga sa bahay na iniwan ko ron. Nagkaasawa na rin si Faith, samantalang kontento na ako sa isang anak na inampun ko sa bahay ampunan. Napaisip ako na lahat ng karanasan ko ay ang siyang naging daan para lalo akong maging matapang at maniwala sa Panginoon. 2 bagay din ang natutunan ko. Una, matutong magpatawad. At pangalawa, lagi pa ring matatalo ng kabutihan ang kasamaan.